Invincible Divine Sword Chapter 871 hanggang 900. Ang piging ng apprenticeship ceremony ay tumagal hanggang hiteng gabi. Bumalik sa kuweba, ibinigay ni Yang Xiaotian ang kalahati ng 60 subo ng Heavenly Dao Holy Water na napanalunan niya sa pagkakataong ito kay Uncle Ding para mabawi. Pagkatapos, nilamon ni Yang Xiaotian ang Heavenly Dao Holy Water at ang Destiny Divine Fruit at nagpractice ng mga ehersisyo. Lumipas ang isang gabi. Kinabukasan, lumapit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Ming at ibinigay kay Yang Xiaotian ang 20 milyong taong gulang na divine medicine na napanalunan niya kahapon. Tatanggi na sana si Yang Xiaotian, ngunit sinabi ni Zhao Ming, "Kapatid, huwag kang tumanggi. Nasa mababang antas ka na ngayon at kailangan mong agad na pagbutihin ang iyong lakas. Kapag bumuti ang iyong lakas, maaari kang gumawa ng higit pa para sa Heaven and Earth Divine Mansion. Kakailanganin ng kapatid ang iyong tulong sa hinaharap. At saka, ang 2 banal na gamot na ito ay napanalunan mo rin." Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Yang Xiaotian at kinuha ito. Kailangan niya talagang pagbutihin ang kanyang lakas ngayon. Hindi lang para harapin ang Silver Sky Blood Demon Clan. Kung pupunta ka sa Kaitian Academy para kunin ang Time Monument, baka mahirap. Matapos matanggap ni Yang Xiaotian ang magic medicine, sinabi ni Zhao Ming, "Sa pagkakaalam namin, ang Time Monument ay nasa Snow Lake ng Kaitian Academy." Snow Lake. Naguguluhan si Yang Xiaotian. "Oo, Snow Lake." Sinabi ni Zhao Ming, ang Snow Lake ay nasa palasyo kung saan nagpractice ang tagapagtatag ng Kaitian Academy, ngunit ang palasyo ng tagapagtatag ng Kaitian Academy ay mahigpit na pinaghihigpitan. Walang sino man ang makapasok maliban sa Panginoon ng Kaitian. Sumimangot si Yang Xiaotian, kahit ang kasalukuyang dean ng Kaitian Academy ay hindi makakapasok. "Oo," sinabi ni Zhao Ming, "upang masira ang paghihigpit sa palasyo ng tagapagtatag ng Kaitian Academy, dapat ay kaya mong bunutin ang Harp of the Vast Sea." Harp ng malapad na dagat. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian. Ang Harp of the Vast Sea ay iniwan ni Liang Li, ang nagtatag ng Kaitian Academy, at inilagay sa harap ng kanyang palasyo. Gayunpaman, walang sino man ang nakahugot ng mga string ng Harp of the Vast Sea sa loob ng napakaraming taon. Kahit na ang dean ng Kaitian Academy at isang grupo ng mga ninuno ay hindi ito mabunot. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Ang harp ng malapad na dagat. Kung gayon, madali itong harapin. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Zhao Ming. Nagsama-sama ang kanyang amo na si Hongfeng, Dongfang Ao, at Huang Yan. Nais nilang tatlo na ibigay kay Yang Xiaotian ang napanalunan nila kahapon, ngunit tumanggi si Yang Xiaotian nang hindi nag-iisip. Ito ang nararapat kay Master Hongfeng at ng iba pa. Nang makitang hindi ito tinanggap ni Yang Xiaotian, hindi na iginiit ni Hongfeng at sinabing, "Xiaotian, plano naming gawin ang misyon ng Divine Mansion sa loob ng ilang araw at lumabas para magsanay ng magkasama. Gusto mo bang sumama sa amin? Ang misyon ng banal na mansyon." Nagulat si Yang Xiaotian. Tumango si Hongfeng, ang ilang mga misyon sa Divine Mansion ay nagbibigay ng gantimpala ng 2,000 taong gulang na mga banal na gamot, at ang ilang mas mahirap ay nagbibigay pa nga ng 2 halaman. Gayunpaman, ang mga misyon na nagbibigay ng gantimpala sa 20 milyong taong gulang na mga divine na gamot ay higit na mapanganib. "Sige, pag-iisipan ko," sinabi ni Yang Xiaotian, "ngunit wala akong oras sa susunod na 2 taon. Aabutin ito ng 2 taon. Sa susunod na 2 taon, hindi lang niya kailangang pinuhin ang 2 banal na gamot na kakabigay lang sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit kailangan din niyang pumunta sa Kaitian Academy para makuha ang Time Divine Monument. Then tatlo muna tayong mag-mission sa malapit, at pag may time ka, pwede natin silang isama," sabi ni Hongfeng. Pagkaraan ng ilang sandali, nang umalis silang tatlo, si Huang Yan ay nag-atubiling magsalita. "Prinsesa, magsalita ka naman." Nakita ni Yang Xiaotian ang ekspresyon ni Huang Yan at hindi niya maiwasang sabihin. Si Huang Yan ay medyo napahiya, "Sinabi ng aming ninuno na gusto kanyang imbitahan sa palasyo ng walang hanggang kaharian ng Diyos, ngunit hindi ko alam kung kailan ka may oras." Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabing, "Maghintay ng ilang araw." Nakahinga si Huang Yan nang marinig niya ang pagsang-ayon ni Yang Xiaotian, tumango at ngumiti, "Okay, pagkatapos ay tutugan ako sa ninuno at sasabihin sa iyo na pumunta sa loob ng ilang araw." Pagkaalis ng tatlo, tinanong ni Yang Xiaotian si Uncle Ding, "Uncle Ding, alam mo ba ang tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang domain?" Kahapon, binanggit ng Lord of the Open Heaven ang pagkaapurahan ng iba't ibang domain. Tinanong lang niya si Brother Wang Zhaoming. "Ito, hindi ako masyadong malinaw, tanungin natin si Xiao Guo pagdating ng panahon." Sabi ni Tio Ding, ang tinutukoy ay ang Panginoon ng Langit at Lupa. Tumango si Yang Xiaotian. Pagkatapos, nagsimula siyang umatras at pinuhin ang 2 mahiwagang gamot na ibinigay sa kanya ni Brother Zhao Ming sa pagkakataong ito.
Ang isa sa dalawang mahiwagang gamot na ito ay isang Dragon Clan Magical Medicine, na hindi lamang makapagpapahusay sa kanyang paglilinang, ngunit mapahusay din ang kanyang sinaunang Dragon Art. Kaya, pinadalisay ni Yang Xiaotian ang mahiwagang gamot ng Dragon Clan. Ang 20 milyong taong gulang na banal na gamot ay talagang napakalakas. Sa patuloy na pagpino, ang lakas ni Yang Xiaotian ay tumataas halos araw-araw. Dati, inabot siya ng halos 1 taon upang pinuhin ang isang 20 milyong taong gulang na banal na gamot, ngunit ngayon, pagkatapos na masira ang ikalawang antas ng Panginoon ng Diyos, hindi ito umabot ng 1 taon, at maaari itong pinuhin sa loob lamang ng 11 buwan. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpino sa pangalawang banal na gamot. Sa pagkakataong ito, tumagal lamang ng higit sa 10 buwan para mapino niya ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pangalawang banal na gamot. Matapos pinuhin ang dalawang banal na gamot, ang lakas ni Yang Xiaotian ay umunlad ng mabilis, na umabot sa rurok ng ikalawang antas ng Panginoon ng Diyos. Nang makitang nakapasok siya sa rurok ng ikalawang antas ng Panginoon ng Diyos pagkatapos na pinuhin ang 20 milyong taong gulang na mga banal na gamot, nanlumo si Yang Xiaotian. Habang pinapabuti ang kaharian, ang enerhiya na kailangan ng Chaos King Godhead ay lalong dumarami. Kung magpapatuloy ito, lalampas siya sa ika-4 na antas ng Panginoon ng Diyos. Natatakot ako na ang 20 milyong taong gulang na banal na gamot ay hindi gaanong magagamit sa kanya. Gayunpaman, walang gaanong 30 milyong taong gulang na mga banal na gamot, kahit na para sa mga puwersa tulad ng langit at lupang banal na mansyon. Saan natin sila mahahanap? Tila kailangan nating bilisan ang paghahanap para sa Time Divine Tree at sa Origin Divine Tree. Kung mayroon tayong Time Divine Fruit, ang Origin Divine Fruit, ang Hanyuan Destiny Divine Fruit, at ang Hongmeng Divine Fruit, at pagsasama-samahin ang mga ito para sa cultivation, ang epekto ay magiging ganap na kamangha-mangha. Time Divine Tree, sabi ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, tiningnan niya ang Hongmeng Divine Tree. Ngayon ang Hongmeng Divine Tree ay tumaas ng napakataas. Ngunit ito ay malayo pa sa paggawa ng Hongmeng Chi, lalo pa ang pagpapalaki ng Hongmeng Divine Fruit. Tila kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap ng congenital soil. Lumapit si Yang Xiaotian kay Master Tiandi para duminahin si Dang Fu. Sa pakikinig sa pagdating ni Yang Xiaotian upang tanungin ang hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang mga domain, nangingibabaw ang langit at lupa. Sa orihinal, binalak kong hintayin na masira mo ang Diyos ng Panginoon, ngunit dahil nagtanong ka, sasabihin ko sa iyo ng maaga. Ang pagtatalo sa pagitan ng iba't ibang domain ay tumutukoy sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating banal na domain, walang hangganang magic domain, hell ghost domain, at chaos domain. May mga spatial channel sa pagitan ng mga domain. Kadalasan ang mga space channel na ito ay napakahirap buksan, ngunit bawat 30,000 taon, ang mga spatial channel na ito ay hihina. Sa oras na iyon, ang aming 4 na domain ay magiging mas madali. Narinig ito ni Yang Xiaotian at sinabing, ang ibig sabihin ng Master ay bawat 30,000 taon, magkakaroon ng mga pagtatalo sa iba't ibang domain. Oo, nang ibabaw si Tiandi, sa tuwing lumipas ang 30,000 taon, isang bundok Tiandaw ang lilito sa intersection ng space channel sa pagitan ng aming 4 na domain. Ang bundok Tiandaw na ito ay napaka-magical. Wangkou Sheng Shui. 10-40 milyong taon ng magic medicine. 100 halaman 30 milyong taon ng gamot. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita at nabigla, 10,000 subaw ng Heavenly Holy Water. Kaya magkano? Oo, 10,000 subaw ng Tiandaw Holy Water. Nang ibabaw ang Tiandi, sa tuwing isisilang ang bundok ng Tiandaw, 4 na domain ang pumapasok sa bundok ng Tiandaw upang ipaglaban ang mga mapagkukunang ito. Sa simula, upang makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunang ito, kami ay nagkaroon ng matinding kamatayan at pinsala. Nang maglaon, ang 4 na lugar ay sumang-ayon na ang mga alagad ay ipinadala upang subukan sa bawat domain. Magsanay ng mga disipulo sa iba't ibang mga domain. Tanong ni Yang Xiaotian, upang lumahok sa pagtatalo sa pagitan ng bundok ng Tiandaw, anong mga kondisyon ang gusto mo? Ang mga alagad na may edad na buto sa ilalim ng 50,000 taon sa bawat domain ay maaaring lumahok sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Tiandaw Mountain. Nang ibabaw si Tiandi, yung iba, walang kondisyon. Ang bawat domain ay maaari lamang magpadala ng 100 disipulo upang lumahok. 100. Kaya kakaunti. Dapat mong malaman na ang buong Divine Realm, bilang karagdagan sa Tiandi God Mansion, mayroong kay Tian Academy, ang Silver Sky Blood Demon, at ang Ming Prison Demons, gayon din ang mga sinaunang Diyos, pati na rin ang Teiko Dragon Tribe, ang sinaunang Diyos na kaharian ng mga sinaunang Diyos. Kung ito ay inilalaan tulad nito, ang ilang mga super puwersa ay walang lugar. Dahil ang bawat domain ay maaari lamang magpadala ng 100 mga disipulo upang lumahok, para sa kapakanan ng pagiging patas,
bago ang pagtatalo sa pagitan ng Tiandao Mountain, ang bawat domain ay kailangang magsagawa ng isang pagsubok. Ang langit at lupa ay nangingibabaw, 100 lugar sa mga Diyos, ang aming mga alagad ng mga Diyos ng langit at lupa, ang mga alagad ng mga Diyos ng mga Diyos at lupa, sa pangkalahatan, maaari kang manalo ng humigit kumulang 30. 30. Tumango siyang Xiaotian. Ito ay halos 1/3 ng buong God Realm. Ang kay Tian Academy sa pangkalahatan ay maaaring manalo ng mga 20. Nang ibabaw si Tiandi. Kay Tian Academy ay maaaring manalo tungkol sa 20, yang Xiaotian ay hindi nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang kay Tian Academy ay napakalakas din, at mayroong hindi mabilang na mga mahuhusay na disipulo. Hindi ko alam kung kailan ang mga hindi pagkakaunawaan sa bawat domain. Tanong ni Yang Xiaotian. Ito ang pinakamahalaga sa kanya. 40 taon pagkatapos ng pagbabawal sa pagbabawal ng iba't ibang larangan sa iba't ibang domain. Nang ibabaw si Tiandi. Sumimangot si Yang Xiaotian. Sa madaling salita, ang susunod na pagtatalo sa susunod ay 40 taon na ang lumipas. 40 taon, ang oras ay masyadong apurahan. Siya na ngayon ang rurok ng Panginoon, hindi man lang triple ng Diyos. Nang ibabaw ang langit at lupa, nasa kalagayan ka na ngayon ng Panginoon, at ang kaharian ay masyadong mababa. Hindi mo maaaring makipagsabayan sa mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng susunod na domain, ngunit maaari kang maghintay hanggang 30,000 taon bago makilahok. Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang pambihirang mukha ay nasa sabik, sa iyong talento at bilis ng paglilinang, kung sasali ka sa 30,000 taon, tiyak na magwawalis ka ng 4 na domain at mananalo sa unang 4 na lugar. Kahit na ang metamorphosis ng domain ng kaguluhan, imposibleng maging iyong kalaban. Nakikinig sa pangangibabaw ng mundo, ang mga disipulo ng Chaos Domain ay nalihis, at siyang Xiaotian ay natigilan. Habang nangingibabaw ang dominasyon ng langit at lupa, matatawag itong abnormalidad. Mukhang napakalakas ng mga alagad ng Chaos Domain. Guro, malakas ang mga disipulong iyon ng Chaos Realm. Hindi maiwasang magtanong niyang Xiaotian. Napakalakas at malakas. Ginamit ni Tian Di Lord ang dalawang napakalakas upang ipahayag, at medyo mabigat ang kanyang boses, bawat pagtatalo sa bawat domain, ang nangungunang 10, lahat sila ay mga disipulo. Namilog ang mga mata niyang Xiaotian. Ang nangungunang 10 hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang mga domain ay sinisingil lahat ng Chaos Disciples. Ang ating Divine Realm, ang walang hangganang Magic Domain, ang pinakamalakas na disipulo ng impyerno, ay halos hindi na makakapit sa 1/2. Nang ibabaw si Tiandi sa Cap 8 noong nakaraan, hindi man lang tayo nakapasok sa top dozen sa top 2. Hindi man lang makapasok sa unang 2. Ito ay isang aksidente lamang mula kay Yang Xiaotian. Noong una, gustong sumama ni Yang Xiaotian, kahit na malakas ang domain ng Chaos, dapat mayroong ilang mga disipulo sa nangungunang 10, ngunit sa huling pagkakataon, ang unang 20 ay hindi mapipiga. Noong nakaraan, ang walang hangganang Magic Domain ay mas mahusay. Isang disipulo ang nakapasok sa nangungunang 10. Nang ibabaw si Tiandi sa kanyang ulo at sinabing, ngunit ang impyerno ay kapareho natin. Walang mga disipulo ang maaaring makapasok sa nangungunang 20. Mahigpit ang kamao niyang Xiaotian, Guro, gaano karaming mapagkukunan ang makukuha mo kung manalo ka sa unang 4 na domain? Nang ibabaw ang langit at lupa, unang lugar, 3,000 bibig ng tubig ng langit, 3 halaman ng 40 milyong taon ng Magic Medicine, at 30 milyong taon ng Magic Medicine. Ikalawang lugar, 2,000 bibig ng Heavenly Water, 2 halamang gamot ng 40 milyong taon, at 20 milyong taon ng Magic Medicine. Ikatlo, 1,000 bibig ng langit na tubig, 1 halaman 40 milyong taon ng gamot, at 10-30 milyong taon ng magic na gamot. Lumubog si Yang Xiaotian. Ang nangungunang 10 sa Chaos Domain sa bawat pagkakataon, hindi ba't ang mga mapagkukunan sa bundok ng Tiandao ay halos agawin ng Chaos Realm noong nakaraan? Hindi ba ang domain ng Diyos ay kumukuha lamang ng ilang nalalabi? Ang pangangibabaw ng mundo ay walang magawa, ito rin ay isang bagay na walang paraan, na gumagawa sa atin na banal. Pagkatapos ay sinabi niya, at sa bawat oras sa bawat domain, ang mga disipulo ng domain ng kaguluhan ang pinakamabigat sa ating mga disipulo. Ang mga alagad na lumahok sa alitan sa pagitan ng bundok ng Tiandao, halos kalahati ng 100 katao ay namatay sa bundok ng Tiandao. Hindi na ako makakabalik. Ang natitirang kalahati ay hindi malubhang pinsala o semi-disabled. Narinig niyang Xiaotian ang mga salita, at hindi maiwasang magalit, hindi mo ba kayang aminin ang iyong pagkatalo? Maaari kang umamin ng pagkatalo. Nang ibabaw si Tiandi, ang susi ay hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng mga alagad ng Chaos Domain na talunin ka. Pagdating nila sa entablado, mamamatay sila, at ang ating mga alagad sa ating mga Diyos ay walang pagkakataong magsabi ng pagkatalo.
Lumubog si Yang Xiaotian. Parang siya, minsan masyadong mahina ang kalaban. Nakapatay siya ng suntok, at ang kabilang partido ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Mas malakas pa ang mga alagad ng kaguluhan. Dapat mong malaman na ang mga disipulo na maaaring kumatawan sa banal na kaharian upang lumahok sa labanan ng bundok ng Tiandaw ay ang lahat ng mga nangungunang Diyos, ngunit walang mga pagkakataong umamin ng pagkatalo. Guro, kinakausap mo ako tungkol sa sitwasyon ng mga disipulo ng Chaos Domain. Pinahahalagahan niyang Xiaotian sa unang pagkakataon. Nang ibabaw ang langit at lupa, mahirap gumawa ng kaguluhan at henyo ang ating banal na domain, ngunit kakaiba ang domain ng Chaos sa mundo. Sa halos lahat ng panahon, magkakaroon ng Chaos God Genius. Kung pag-uusapan, ang Panginoon ng mundo ay komplikado, ang talento ni Lin Wei ay sapat na kamangha-mangha, ngunit sa domain ng kaguluhan, ito ay wala. Bago lumitaw si Yang Xiaotian, si Lin Wei ay masasabing ang pinakamatalinong henyo ng henerasyong ito sa God Realm. Ngunit sa Chaos Realm, masasabi lamang na siya ay isang mas kamangha-manghang henyo. Kahit na walang langit-defying divine body sa God Realm, karaniwan na magkaroon ng heaven-defying divine body sa Chaos Realm. Ang Panginoon ng langit at lupa ay muling nagsabi, ang huling pagkakataon na ang una sa apat na domain ay si Xiao Haifeng, nagpakita siya ng dalawang divine body na lumalaban sa langit. At nilinang niya ang dalawang uri ng Chaos Godheads, at pareho silang top-level na Chaos Godheads. Nagulat si Yang Xiaotian, dalawang nangungunang antas ng Chaos Godheads. Ito ay hindi nakakagulat na ang isang tao ay may dalawang banal na katawan na lumalaban sa langit. Ang ikinagulat niya ay ang kabilang partido ay nagil-inang ng dalawang pinakamataas na antas ng Chaos Godheads. At itong Xiao Haifeng, nilinang niya ang 14 na uri ng pinakamalakas na Sword Domain. Sinabi ng Panginoon ng langit at lupa sa malalim na boses. 14 na uri ng pinakamalakas na Sword Domain, ito ay sadyang nakakagulat. Sa huling pagkakataong sumali siya sa kompetisyon sa Tiandao Mountain, wala pang 20,000 taong gulang siya, ngunit nasa tuktok na siya ng huling ika-10 antas ng Hari ng Diyos. Ang Panginoon ng langit at lupa ay may ilang pagbabago sa kanyang boses. Kaya itong Xiao Haifeng ay maaari pa ring lumahok sa labanang ito ng bundok Tiandao. 30,000 taon na ang nakalilipas, siya na ang una sa apat na rehiyon. Pagkatapos ng 30,000 taon, maaari mong isipin kung gaano kahanga-hanga ang kanyang lakas. And last time, dapat marami siyang tinatagong talents. Nagpatuloy ang Panginoon ng langit at lupa, siguro mayroon siyang 3 o kahit 4 na uri ng mga banal na katawan na lumalaban sa langit. Kaya inaasahan ng guro na maghintay ka hanggang sa susunod na pagkakataon upang makilahok sa labanan sa bundok ng Tiandao. Sa ganitong paraan, maiiwasan niyang Xiaotian itong Xiao Haifeng. Sa susunod, hayaan siyang maghintay ng higit sa 30,000 taon. Umiling si Yang Xiaotian. Higit sa 30,000 taon ay masyadong mahaba para sa kanya. Mahigit 30,000 taon, marahil ay narating na niya ang katapusan ng Diyos. Kaya't anuman ang mangyari, sasali siya sa susunod na labanan ng bundok Tiandao. Guro, ayon sa iyong paghuhusga, kung lalagpasan ko ang kaharian ng Hari ng Diyos, anong rangkang ang makukuha ko sa labanan sa bundok ng Tiandao? Tanong ni Yang Xiaotian. Ang Panginoon ng langit at lupa ay natigilan, Breakthrough God King. Gusto ba ng kanyang alagad na makapasok sa kaharian ng Diyos na hari sa loob ng 40 taon? Palihim na umiling ang Panginoon ng langit at lupa. Alam niya na ang kanyang disipulo ay may kamangha-manghang talento, ngunit imposibleng makapasok sa kaharian ng Diyos na hari sa loob ng 40 taon. Alam mo, kahit na maraming outer disciples ng Heaven and Earth Divine Mansion ang nagpractice ng husto sa loob ng 10,000 taon, maaaring hindi sila makakapasok sa kaharian ng God King. Gayunpaman, mula nang magtanong si Yang Xiaotian, nag-isip pa rin ang Panginoon ng langit at lupa, nasa iyo ang pagka-Diyos ng Hari ng Chaos, at nilinang mo ang mga batas ng Hari ng Chaos. Kung makakalusot ka sa kaharian ng God King, sana ay mapapanalo mo ang nangungunang 20. Top 20. Ito pa rin ang mataas na antas na pahayag ng Panginoon ng langit at lupa. Sa katunayan, hindi tiyak kung makakapit si Yang Xiaotian sa top 20. Pagkatapos ng lahat, hindi haharapin ni Yang Xiaotian ang henyo ng God Realm, kundi ang henyo ng Chaos Realm. Sa huling pagkakataong lumahok ang Chaos Realm sa labanan ng Tiandao Mountain, kalahati ng nangungunang 20 henyo ay wala pang 20,000 taong gulang. Sa makatuwid, makalipas ang 40 taon, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga henyo ng Chaos Realm na lumalahok sa labanan sa bundok ng Tiandao ay magiging mas kakilakilabot kaysa sa huling pagkakataon, at higit na kakilakilabot. Nangungunang 20, sabi ni Yang Xiaotian sa sarili. Bagamat mataas ang dapat na sinabi ng kanyang amo, hindi alam ng kanyang amo na mayroon siyang 15 sword domains, lalo pa ang 5 divine body na lumalaban sa langit.
At kung matagumpay niyang malalampasan ang God King Realm, magkakaroon siya ng ika-6 na langit na lumalaban sa Divine Body, ang Heavenly Dao Divine Body. At sa panahong iyon, makakapag-cultivate na siya ng 12.96 million Chaos King Laws, at madodoble ito. At sa oras na iyon, ang kanyang 15 sword domain ay nalilinang na sa maliit na larangan ng tagumpay, at ang kapangyarihan ay tataas ng husto. Sa makatuwid, hanggat nalalampasan niya ang kaharian ng Hari ng Diyos, magkakaroon siya ng pagkakataong manalo sa unang lugar. Ngunit ang saligan ay kailangan niyang masira ang kaharian ng Diyos na Hari sa loob ng 40 taon na ito. 40 taon. Napaisip siyang Xiaotian sa kanyang sarili. Masyadong mahigpit ang oras. Makalipas ang kalahating araw, lumabas siyang Xiaotian sa kanyang amo, ang Panginoon ng Langit at Lupa, sa kanyang kuweba. Mula sa kanyang Panginoon, nalaman niya na bilang karagdagan sa Holy Water of Heaven and Earth, ang 30 milyong taon at 40 milyong taong banal na gamot, mayroon ding Chaos Spiritual Veins at iba pang kayamanan sa bundok ng Tiandao. Ang kanyang palad ay may liwanag, at isang malaking piraso ng likas na lupa ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang tanungin niya ang Panginoon ng Langit at Lupa tungkol sa balita ng likas na lupa ngayon, ang Panginoon ng Langit at Lupa ay may isang piraso sa kanyang kamay, kaya ibinigay niya ito sa kanya. Ang piraso ng likas na lupa ay napakalaki. Gamit ang piraso ng likas na lupa na ito, kasama ang pagdidilig at pagpapakain ng 5 Tribulations Heavenly Grade Body Peel at ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, ang kanyang Hongmeng Divine Tree ay inaasahang tatubo ng Hongmeng Divine Fruit sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, ang 100 taon ay masyadong mahaba. Hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Kailangan niyang palakihin ang Hongmeng God Tree sa loob ng 10 taon, kaya kailangan pa niyang maghanap ng mas maraming Xiantian Zirang. Ang palasyo ni Liang Li, ang bata ng Kaitian Academy, ay dapat magkaroon ng Xiantian Zirang. Biglang sinabi ni Lolo Ding, Duobao dapat mayroon din ito. Mayroon ba sa palasyo ni Senior Liang Li? Gumalaw ang puso niyang Xiaotian, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit kahit na mayroon, dapat ay kinuha ito ng Panginoon ng Kaitian, tama ba? Hindi naman talaga totoo iyon. Sinabi ni Lolo Ding, ang paghihigpit ni Liang Li ay maaaring hindi masira ng maliit na mo na iyon. Kapag pumunta ka para kunin ang Time God Monument, kung nandoon pa ang Xiantian Zirang, maaari mo itong kunin. Napakalaki ng kanyang piraso. Kung mayroon kang Xiantian Zirang na iyon, ang iyong Hongmeng God Tree ay magkakaroon ng pag-asa na mapalago ang Hongmeng God Fruit sa loob ng 30 taon. Nang marinig niyang Xiaotian na hiniling sa kanya ni Lolo Ding na kunin ang Xiantian Zirang, sinabi niya, hindi ba magandang ideya iyon? Ngayong nakuha mo na ang Tianlong Shengqin at Tianlong Qinpo, ikaw ay itinuturing na alagad ng mana ni Liang Li. Makatuwirang kunin mo ang naiwan ng iyong amo, sabi ni Lolo Ding. Parang ganon. Kung kukunin natin ang piraso mula sa Duobao, pagkatapos sa loob ng 10 taon, ang Hongmeng God Tree ay sana ay magtanim ng Hongmeng God Fruit. Sabi ulit ni Lolo Ding. Sa kasong ito, kailangan nating hanapin ang Time God Tree at ang Origin God Tree. Kung gusto mong masira ang kaharian ng God King sa loob ng 40 taon, maaari ka lamang magtanim sa tulong ng Hongmeng God Fruit, ang Time God Fruit, ang Origin God Fruit, at ang Hanyuan Destiny God Fruit. Sinabi ni Lolo Ding, kung hindi ka makakalusot sa kaharian ng Diyos na Hari sa loob ng 40 taon. Siyempre, kung mayroong isang 30 milyong taong gulang na banal na gamot, ito ay magiging maayos, ngunit hindi ka makakahanap ng napakaraming 30 milyong taong gulang na mga banal na gamot sa God Realm. At kahit na ang 30 milyong taong gulang na banal na gamot ay maaaring mapabuti ang iyong kaharian, hindi nito mapapabuti ang iyong mga dakilang banal na katawan. Sabi ni Lolo Ding. Kaya, kailangan pa nating hanapin ang Time God Tree at ang Origin God Tree. Matapos lisanin ang Heaven and Earth Lord Cave, naisip ito niyang Xiaotian at nagpunta sa Mission Hall para tingnan kung may mga gawain na nagbibigay ng reward sa 20 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Pagdating niya sa Mission Hall, nakita niyang punong-puno ito ng maraming alagad na tumatanggap at nag-aabot ng mga misyon. Dumating siyang Xiaotian sa Mission Hall at magalang na binati. Tiningnan niyang Xiaotian ang mga misyon na halos imposibleng matapos. Sa huli, nakalok siya sa 3 misyon. Ang isa ay pumunta sa Taibay Mountain para hanapin ang Taibay Blood Toad. Ang isa ay pumunta sa Chanji Valley para hanapin ang Chanji Divine Tree. Ang isa ay pumunta sa Demon Pond sa Land of the Demon Ancestor para hanapin ang Demon Lotus. Ang unang dalawa, pagkatapos makumplito, ay binigyan ng gantimpala ng 20 milyong taong gulang na mga banal na gamot, at ang huli, kung nakumpleto, ay gagantimpalaan ng 30 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Sa kanyang pagpunta sa Kaitian Academy at Duobao Chamber of Commerce, dadaan siya sa Taibay Mountain at Chanji Valley, na tamang-tama para sa pagkumpleto ng unang 2 gawain.
Nakita ni Elder Zhang Jingji na tinanggap ni Yang Xiaotian ang tatlong gawain, nag-alinlangan sandali, at pinayuhan, Guro, ang tatlong gawaing ito ay masyadong mapanganib. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, alam ko, ngunit gusto kong subukan. Nakita ni Zhang Jingji na pinilit ni Yang Xiaotian na tanggapin ito, at wala siyang magagawa, kaya ipinarehistro niya si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay sinabi, ilang araw na ang nakalipas, tinanggap din ni Lin Wei at Chen Zhangdong ang gawain sa bundok Taibay. Guro, mag-ingat ka sa pagpunta mo. Bagamat napakalaki ng bundok Taibay, maaari mong makaharap sina Lin Wei, Chen Zhangdong at ang mga panginoon ng dalawang demonyo. Oh, tinanggap din ni Lin Wei ang gawaing ito. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo, tinanggap nila ito 4 na araw na ang nakakaraan at nag-set off ng matagal na ang nakalipas. Sabi ni Zhang Jingji. Okay, alam ko, sabi ni Yang Xiaotian. Matapos tanggapin ang tatlong gawain, direktang iniwan ni Yang Xiaotian ang Tiandi Shenfo at pumunta sa Kaitian Academy. Ang Abyss spaceship ay naging isang stream ng liwanag at nawala sa kalangitan. Sa loob ng spaceship, si Yang Xiaotian ay nakaupo na naka-cross-legged sa isang malaking piraso ng Chaos Spirit Stone, patuloy na nilamon ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunderwater, ang Destiny Divine Fruit para sa Nayin, at pinino ang Hongmeng Chi, ang Origin Chi, at ang buhangin ng oras na nakuha niya noon kay Lin Senador. Sa araw na ito, muling inilabas ni Yang Xiaotian ang itim na kahon na nakuha niya noon sa Demon Cave Mansion, at hinimok ang Chaos Power na subukang buksan ito. Sa ilalim ng nakatutuwang pambobomba ng kaguluhan at kapangyarihan ng mahika ni Yang Xiaotian, ang itim na kahon ay umaalingaw-ngaw, ngunit kahit na ginamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng batas ng Hari ng Chaos, hindi niya kayang laruin ang itim na kahon. Kinailangang sumuko si Yang Xiaotian. Gayunpaman, mas lalo siyang na-curious sa mga bagay sa itim na kahon na ito. Kahit ang kanyang kasalukuyang magulong kapangyarihan ay hindi mabuksan. Sino ang itim na kahon? Sinabi ni Ding Ye, sa paghihintay na malagpasan mo ang 7 bigat ng Diyos, subukan mong muli. Tumango si Yang Xiaotian. Pagkatapos ay subukang-subukang muli. Lumapit siya sa ulo ng spacecraft at tumingin sa walang katapusang gabi sa harap. Hinihimok ng magulong mga Spirit Stone, patuloy na winawasak ng Abyss spacecraft ang kalangitan sa gabi at papalapit sa Taibay Mountain. Bagamat sapat na mabilis ang Abyss spacecraft, masyadong mabagal pa rin si Yang Xiaotian. Binasa niya ang mga aklat ni Liang Li sa mga araw na ito at nalaman na si Liang Li ay nakatanggap ng napakalaking Hanhai God na bakal sa taong iyon. Ginamit niya itong Hanhai God na bakal para gumawa ng Hanhai Boat at chain ng Hanhai. Dapat ay nasa palasyo pa rin ang kanyang pagbubukas ng taon ng Hanhai Boat. This time pumunta ako sa Kaitian Academy at hinanap ko lang. Kung mahahanap niya ito, mas maginhawa siyang pumunta sa lupain ng ninuno ng demonyo. Ang lupain ng ninuno ng demonyo ay napakalayo sa kontinente ng Honghuang. Kung aasa lang siya sa kanyang kasalukuyang Abyss spacecraft, aabutin ng ilang taon para makuha ang lupain ng ninuno ng demonyo. Paano siya magkakaroon ng napakaraming oras upang sayangin? Makalipas ang 40 taon, ito ay ang labanan sa bundok Tiandao. Nasa segundo na siya ngayon. Inilabas ni Yang Xiaotian ang isang santuwaryo ng Heavenly Water upang ibuhos ang puno ng Destiny God. Sa mga araw na ito, ibinuhos niya ang puno ng Destiny God na may santuwaryo ng langit paminsan-minsan. Ang Destiny God Tree ay mas mataas kaysa sa taon, at ang epekto ng tadhana ay mas mabuti. Gayunpaman, kung gusto mong ibahin ang anyo ng Destiny God Tree sa kapalaran ng Mixed Elend, hindi pa rin sapat ang makalangit na banal na tubig sa kanyang katawan. Dingay, maliban sa santuwaryo at sa congenital na lupa, wala na bang ibang paraan para baguhin ang Destiny God Tree sa isang Mixed Yuan Destiny God Tree? Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, basta, ang bagay na iyon ay bihira tulad ng Heavenly Holy Water. Sabi ni Ding Ye. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, hindi niya maiwasang umasa. Ang kapalaran ng pinaghalong elemento. Sabi ni Ding Ye. Ang kapalaran ng pinaghalong yuan. Natigilan si Yang Xiaotian. Ang kapalaran ng Mixed Elend ay talagang isang uri ng banal na tubig. Sinabi ni Ding Ye, ang bagay na ito ay kadalasang mas mahirap makita, kaya hindi ko ito binanggit sa iyo noong huling pagkakataon, ilan. Ang tadhana ay pinangungunahan din ng langit at lupa. Ang ninuno ng Kaitian Academy na si Liang Lili sa parehong oras, ngunit siya ay nasa kanyang kinaroroonan at nawala sa loob ng maraming taon. Maraming malalakas na lalaki sa mga Diyos ang nagpasya na siya ay umalis sa dibisyon. Ang templo ng kapalaran sa kaparangan ay malamang na siya ang nanatili. Nang ibabaw ang kapalaran na natatakot ako na iniwan ko ang mga Diyos, sabi ni Yang Xiaotian. Kahit na ang maliit na batang babae ay umalis sa mga Diyos, siya ay nanatili sa dibisyon ng mahabang panahon. Ang kanyang downfall ay maaaring magkaroon ng magkahalong kapalaran ng kapalaran. Sinabi ni Ding Ye, magtatanong ka kapag nakuha mo na.
Nakikinig sa panawagan ni Dingay para sa kapalaran, ngumiti si Yang Xiaotian, ngunit iyon ang katangian ng parehong panahon ng kanyang Panginoon, at malakas ang kanyang lakas. Tinatayang si Ding Ye lang ang nang-ahas tumawag sa iba bilang chicks. Dahil alam kong nangingibabaw ang kapalaran sa Destiny of the Mixed Yuan, balak niyang Xiaotian na hintayin ang Tiandi God Mansion Branch at ang Duobao Chamber of Commerce na magtanong ng mabuti. Maging ito man ay ang Tiandi God Mansion o ang Duobao Chamber of Commerce, mayroon itong malaking organisasyon ng intelligence. Sa mga sumunod na araw, naglilinang pa rin si Yang Xiaotian maliban sa paglilinang. Bagamat maaari siyang manatili sa ninong ng langit at lupa, sa tulong ng mga yamang bahay ng langit at lupa at ilang misteryong paglilinang, sa tulong ng mga mapagkukunan at mga lihim ng Tiandi Shenfu, hindi niya malalampasan ang sitwasyon ng hari ng Diyos sa loob ng 40 taon. Pagkatapos magpino ng malaking halaga ng Heavenly Holy Water, pagkatapos ng pinagmula ng pinanggalingan at tadhana, ang kanyang lakas ay maraming refinement. Naramdaman niyang Xiaotian ang pinakamaraming isang buwan, at maaari niyang masira ang tatlong prinsipe ng Panginoon. Nang masira niya ang tatlong mga pribilehiyo ng Panginoon, muli niyang pinaikli ang batas ng kaguluhan, na umaakit sa kapangyarihan ng langit at nagpapataas ng kaguluhan. Lumipas ang kalahating buwan. Nandito na sa wakas ang bundok Taibay. Ang bundok Taibay ay ang sikat na bundok ng kontinente ng Honghuang. Gayunpaman, ang bundok Taibay ay natatakpan ng lamig at nyebe sa buong taon, at ang lamig ay lubhang kahanga-hanga, kaya kakaunti ang mga tao na pumunta sa bundok ng Taibay. Nang dumating si Yang Xiaotian, gabi na. Dahil sa malamig na mga kadahilanan, ang liwanag ng Taibay Mountain ay mas madilim kaysa sa labas. Inalis ni Yang Xiaotian ang spacecraft at lumipad sa Taibay Mountain. Ang Taibay Blood Toad ay napakabihirang. Ang buong banal na dumin ay magagamit lamang sa Taibay Mountain sa kontinente ng Baha. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay sa pangkalahatan ay ang pinakamalalim na bahagi ng bundok Taibay, at ito ay nakatago sa malamig na kabundukan at nyebe, na lubhang mahirap hanapin. Gusto ng bagay na ito ang hibernation. Kapag nag-hibernate, walang humihinga na pabago-bago, parang patay na bagay, at ang kulay ng balat ay walang pinagkaiba sa puti. Gusto kong hanapin, mahirap. Gayunpaman, gusto pa rin niyang Xiaotian na subukan. May dugo ng dragon ang Taibay Blood Toad. 18 na ang kanyang Teiko Shilongju, at baka may pag-asa pang mahanap ito. Napakalawak ng bundok Taibay. Habang lumilipad si Yang Xiaotian sa kailaliman ng bundok Taibay, mas lumala ang lamig. Nang si Yang Xiaotian ay lumipad ng malalim sa kailaliman ng Taibay Mountain, isang grupo ng mga disipulo sa dikalayuan ang humahabol sa isang puting dragon mink. Ang grupong ito ng mga disipulo ay isang disipulo ng Kaitian Academy. Ang buhok ng puting dragon mink ay isang mahusay na materyal para sa paggawa ng mga brush. Sa makatuwid, ang mga alagad ng Painting Academy ng Kaitian Academy ay madalas na pumupunta sa Taibay Mountain upang manghuli ng puting dragon mink at kunin ang kanilang buhok para gawing brush. Ang mga brush na ginawa gamit ang buhok ni Bailong Mink ay magkakaroon ng mas magandang epekto at mga painting. Bilasan mo, huwag mong hayaang tumakas itong puting dragon mink. Palibutan mo ako, sigaw ng alagad na pinamumunuan ng Painting Academy. Ang White Dragon Marten ay produkto ng Taibay Mountain at mahirap ding hanapin, kaya lahat ng tao ay naghahabol dito ng buong lakas. Gayunpaman, ang White Dragon Marten ay kasing bilis ng kidlat. Hinabol ito ng lahat, ngunit hindi ito mahuli. Hindi nagtagal, tumakbo ang puting Dragon Marten sa likod ni Yang Xiaotian at dumaan kay Yang Xiaotian. Hindi kalayuan sa unahan ay ang blind spot ng Snow Mountain. Nang makitang tatakas na ang White Dragon Marten, isang disipulo ng Painting Academy ang nagmamadaling inihagis ang lambat sa kanyang kamay at tinakpan ang White Dragon Marten. Gayunpaman, dahil ang White Dragon Marten ay malapit kay Yang Xiaotian, tinakpan din ng lambat ng pangangaso si Yang Xiaotian at tinakpan ang ulo ni Yang Xiaotian. Nang makita ang pangangaso na nakatikip sa kanya, hindi inisip ni Yang Xiaotian ang tungkol dito, at direktang itinaas ang kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan upang iwaksi ang lambat sa pangangaso. Kasabay ng pag-alog ng lambat sa pangangaso, tumakas na ang puting Dragon Marten, at pagkatapos ay kumislap sa bundok ng nyebe sa harapan at nawala sa isang kisap mata. Ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Painting Academy ay nababalisa at nagalit, at hinabol ito, ngunit ang puting Dragon Marten ay nawala at walang paraan upang masubaybayan ito. Ikaw kasi, kung hindi dahil sa'yo, ngayon lang natin nahuli ang White Dragon Marten. Galit na itinuro ng isang babaeng disipulo si Yang Xiaotian at pinagalitan, binibigyan mo kami ng puting Dragon Marten. Babayaran mo ang puting Dragon Marten. Tumingin si Yang Xiaotian sa kabilang partido. Oo, pumunta ka at hulihin ang isang puting Dragon Marten at ibalik ito sa amin ngayon, kung hindi. Galit na sabi ng babaeng alagad. Ano pa? Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian. Kung hindi, lumuhod ka dito.
Bumantong hininga ang nangungunang disipulo ng Painting Academy, hanggang sa mahuli natin ang puting Dragon Martin. Lumuhod. Malamig ang mga mata niyang Xiaotian, natatakot ako na hindi ka pa kwalipikado. Wala akong qualifications. Tumawa ang alagad na nanguna sa pagpipinta ng akademya, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung mayroon akong mga kwalifikasyon. Pagkasabi niya nito, puno ng momentum ang buong katawan niya, at may hawak siyang paintbrush. Gayunpaman, nang ilabas niya ang paintbrush, biglang, isang malawak at hindi magagapi na aura ang tumaas mula kay Yang Xiaotian patungo sa langit, at pagkatapos, ang napakapangit at nakakatakot na kapangyarihan ay biglang sumabog na si Yang Xiaotian ng sentro na parang super tsunami. Ang nakapalibot na lupa ay natangay lahat ng kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Kung ang alagad man ang nanguna sa Painting Academy o ang iba pang mga alagad ng Painting Academy, lahat sila ay nabigla. Lahat ng mga alagad ng Painting Academy ay nadurog at lumipad sa malayong kabundukan. Ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay tumama sa malalayong bundok, at ang malalayong bundok ay gumuho. Ang kamangha-manghang nyebe sa dagat ay patuloy na gumugulong at nilamon ang sunod-sunod na lupain. Sa di kalayuan, para itong avalanche sa dulo ng mundo. Ang lahat ng mga disipulo ng Painting Academy ay bumulwak ng dugo at tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. Walang inaasahan na ang tila mahinang binata na ito na nakaasul na sando ay sasabog ng napakalakas na puwersa sa isang iglap. At ito lang ang kapangyarihan na biglang sumabog ang kabilang partido. Hindi pa talaga kumikilos ang kabilang partido. Kung talagang gumawa siya ng hakbang, natatakot ako na baka ngayon lang sila diretsyong sabog. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga disipulo ng Painting Academy na may malamig na mga mata, mukhang hindi kayo kwalipikadong magpaluhod sa akin. Namula ang alagad na namuno sa Painting Academy, nahihiya at galit, ngunit wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Humakbang si Yang Xiaotian sa hangin at umalis. Bumalik muna tayo sa Kaitian Academy. Ang alagad na namuno sa Painting Academy ay galit na tumingin sa likod ni Yang Xiaotian at pilit na tumayo. Anak, ang berdeng tubig ay dumadaloy magpakailanman, ang berdeng kabundukan ay nananatiling hindi nagbabago, at tayo'y muling magkikita. Nakalunok siya ng isang subo ng Hanyuan Tianjie Thunderwater at sumabog sa himpapawid kasama ang isang grupo ng mga disipulo ng Painting Academy. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, nagpatuloy siyang lumipad sa kailaliman ng bundok Taibay, at kasabay nito ay na-activate ang Keigo Shilongju, at ang kanyang buong katawan ay puno ng kapangyarihan ng dragon, na sumasakop sa langit at lupa. Nang si Yang Xiaotian ay lumilipad ng malalim sa Taibay Mountain ng ilang sandali, bigla niyang naramdaman ang mahinang kapangyarihan ng dugo ng dragon na nakatago sa ilalim ng lupa. Gumalaw ang puso ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nabasag niya ang mabigat na yelo at nyebe at pumasok sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, tulad ng paglapit ni Yang Xiaotian sa kapangyarihan ng dugo ng dragon, biglang gumalaw ang kapangyarihan ng dugo ng dragon, at pagkatapos ay tumakas sa napakabilis na bilis. Malinaw, naramdaman ng Taibay Bloodtoad ang paglapit ni Yang Xiaotian, kaya lumilipad ito sa napakabilis na bilis. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap makuha ang Taibay Bloodtoad. Ang bagay na ito ay lubhang sensitibo sa mga pagbabago ng daloy ng hangin sa kalawakan. Kapag may lumapit, madarama ito, at tumakas ito sa ilalim ng lupa sa napakabilis na bilis, at ang lupa ay halos walang pagtutol dito. Nang makita ito, hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng dalawang dakilang Diyos at ang batas ng kaguluhan, at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, hinahabol ang Taibay Bloodtoad, ngunit ang Taibay Bloodtoad ay masyadong mabilis. Kahit na ginamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng limang dakilang katawan ng Diyos sa huli, hindi niya maabutin ang Taibay Bloodtoad. Huwag kang mag-alala, ang maliit na bagay na ito ay hindi makakatakas. Sabi ni Lolo Ding, at pagkatapos ay kumalat ang isang gintong liwanag na alon. Ang golden light wave na ito, tulad ng isang invisible wave, ay tumagos sa lupa at oras at espasyo, at agad na tumama sa tumatakas na Taibay Bloodtoad. Tinamaan ng kapangyarihan ni Lolo Ding, ang Taibay Bloodtoad ay walang takas. Nang maabutan ni Yang Xiaotian, nakita niya na ang Taibay Bloodtoad ay nahuhulog sa lupa ng isang kuweba. Ang Taibay Bloodtoad ay hindi kalakihan, kasinlaki lamang ng dalawang palad, puti ng nyebe, at napaka-cute na tingnan. Nakahiga ito sa lupa, nakatingin kay Yang Xiaotian ng may katwiran. Masaya si Yang Xiaotian, pumunta siya sa Taibay Bloodtoad, kumuha ng isang espesyal na pinong bote ng jade, at inilagay ito. Nang makitang matagumpay na nakuha ang Taibay Bloodtoad, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian, ngunit sa kabutihang palad, nandyan si Lolo Ding, kung hindi, talagang mahirap makuha itong Taibay Bloodtoad. Matapos makuha ang Taibay Bloodtoad, papaalis na si Yang Xiaotian, at biglang naramdaman ang mahinang sword energy fluctuation sa kanyang harapan. Ano ito? Ang lakas ng pagbuo ng espada. Sinabi ni Tio Ding, tara na at tingnan natin. Maaaring ang porma sayon na ito ang gumawa ng sword field.
Ang Honghuang Continent ay isa sa pinakamatandang kontinente sa Divine Domain. Ito ay minana mula sa Honghuang. Sa Honghuang Continent, maraming sword formations na gumagawa ng sword field, kahit na higit pa sa Zulong Continent. Gayunpaman, sa pagbabago ng panahon, ang mga pormasayo ng espada na ito ay karaniwang nakatago sa lupain ng Honghuang Continent at mahirap hanapin. Nang marinig ito, lumipad siyang Xiaotian patungo sa direksyon ng induction. Habang lumilipad siya pasulong, ang kapangyarihan ng pagbuo ng espada ay naging mas malakas at mas malakas. Sa wakas, dumating siyang Xiaotian sa harap ng sword formation. Sa harap niya ay isang sinaunang lungsod. Sa pader ng lungsod, ang mga sinaunang karakter ay inukit. Ang mga karakter sa kanila ay pawang mga karakter mula sa panahon ng Honghuang. At sa gitna ng sinaunang lungsod na ito ay isang malaking pagkakabuo ng espada. Nakita ko ang enerhiya ng espada na lumilipad, tulad ng mga balang, siksikan, na sumasakop sa gitnang bahagi ng lungsod. Ang mga sword energies na ito ay talagang itim at puti. Yin Yang Dual Sword Formation. Nakilala niyang Xiaotian ang pagbuo ng espada sa kanyang harapan. Sa sword energy ng sword formation, ang sword spirit ay nag-condensed at bumuo ng sword realm, at mayroong dalawang sword realm. Nang makitang ang pagbuo ng espada ay nagsilang ng dalawang kaharian ng espada, nagulat siyang Xiaotian. Bagamat matagumpay niyang nilinang ang 15 sword realm, upang matagumpay na makapasok sa God King realm, ang 15 sword realm ay kailangang makapasok sa maliit na success realm. Hanggat ang dalawang sword realm sa kanyang harapan ay pinagsama, ang kanyang Heaven and Earth Sword Realm ay makakalusot sa maliit na Success Realm. Kaya, sa ilalim ng proteksyon ni Uncle Ding, dumating siyang Xiaotian sa Sword Formation. Gayunpaman, para makapasok sa Sword Realm space, kailangang ubusin ang Heavenly Daw Holy Water, kaya binigyan niyang Xiaotian si Uncle Ding ng dalawang subaw ng Heavenly Daw Holy Water. Naka-cross-legged siyang Xiaotian sa espasyo ng Sword Domain, at nagsimulang maunawaan ang unang Sword Domain, at pagkatapos ay tinawag ang Heaven and Earth Sword Domain at pinagsama ang mga ito. Ngayon, matagumpay na nalinang ang Sword Domain niyang Xiaotian, kaya mas mabilis na pagsamahin ang Sword Domain ng Yin Yang Double Sword Formation kaysa dati. Sa wala pang isang buwan, matagumpay na na-merge ang unang Sword Domain. Dati, ang Sword Domain niyang Xiaotian ay hindi matagumpay na nalilinang. Pagkatapos pagsamahin ang isang Sword Domain, maaari siyang mag-cultivate sa isang Sword Domain. Gayunpaman, ang sword domain ay kailangang lumagpas sa maliit na larangan ng tagumpay, at ang pagsasama ng isang sword domain ay hindi makalusot. Sa makatuwid, ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang pagsasanib sa pangalawang domain ng espada. Nang matagumpay na pinagsama niyang Xiaotian ang pangalawang sword domain, nakita niya na ang langit at lupa sword domain light ay tumataas, at ang domain space ay biglang tumaas, lumalawak mula sa nakaraang 10 milya hanggang 100 milya. At ang sword energy power sa sword domain ay tumataas din, higit sa 10 beses kaysa sa nauna. Sa sword domain, ang kapangyarihan ng bawat kaharian ay ibang-iba. Kapag nalampasan na nito ang maliit na tagumpay, ang kapangyarihan nito ay malayong maihahambing sa dati. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Ming ay ang 14 na pinakamalakas na sword realms ay nalinang sa pagiging perpekto, at ang kapangyarihan ay napakalakas na hindi ito maisip niyang Xiaotian ngayon. Naging pamilyar siyang Xiaotian sa kapangyarihan ng Heaven and Earth Sword Realm matapos masira ang maliit na tagumpay, at pagkatapos ay pinag-aralan ang Yin Yang Double Sword Formation ng ilang sandali bago umalis. Matapos mahanap ang Tai Bai Blood Toad, hindi nag-antala siyang Xiaotian sa kalsada, at walang tigil siyang naglakbay sa buong daan. Makalipas ang mahigit 10 araw, sa wakas ay nakarating na rin siya sa Kaitian Academy. Ang Kaitian Academy ay matatagpuan sa isang malawak na bundok. May mga kumpol ng mga palasyo, mga sinaunang puno, at umaagos na mga bukal, na matikas at maganda. Paminsan-minsan, maririnig ang tunog ng piano mula sa akademya. Ang tunog ng piano ay malambing at kaaya-aya. Nang matapos ang tunog ng piano, may mga palakpakan. Ang Kaitian Academy ay nahahati sa Piano Academy, Chess Academy, Painting Academy, at Academy. Sa bawat akademya, madalas may mga alagad na nakikipagkumpetensya sa sining ng piano at chess. Naglakad siyang Xiaotian patungo sa gate ng Kaitian Academy. Nang magkahawak na sana siya ng kamao at kakausapin ang mga disipulong nagbabantay sa tarangkahan, bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga disipulo na papalabas ng akademya. Ikaw kasi. Ang mga taong lumabas ay ang grupo ng mga disipulo mula sa Painting Academy na nakilala niya sa Taibay Mountain ilang araw na ang nakakaraan. Ang disipulo na nagpaluhod kay Yang Xiaotian ay nakilala si Yang Xiaotian sa isang sulyap at pinandilatan siya. Anong nangyayari? Isang alagad mula sa Painting Academy ang lumakad mula sa malayo. Kuya Zhao, siya na.
Itinuro ng disipulo siyang Xiaotian at sinabing, siya ang nawalan ng puting Dragon Marten na gusto nating makuha sa bundok ng Taibay ilang araw na ang nakalipas. Siya rin ang nanakit sa atin. Ang disipulo na tinawag na panganay na kapatid ay ang pinuno ng mga panloob na disipulo ng Akademya ng Pagpipinta, na nagngangalang Zhou Fang, na siyang disipulong may pinakamahusay na lakas at talento sa mga panloob na disipulo ng Akademya ng Pagpipinta. Labis na nagulat si Zhou Fang nang marinig na ang binata na nakaasol na kamisete sa kanyang harapan ang nanakit sa kanyang mga kapwa disipulo sa bundok ng Taibay ilang araw na ang nakakaraan, at tumingin siya kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Sinaktan niya ang mga disipulo ng kanilang Kaitian Academy, at naglakas loob na pumunta sa Kaitian Academy. Nang nagulat si Zhou Fang, lumipad ang isa pang grupo ng mga disipulo mula sa malayo, pinangunahan ng disipulo ng Panginoon ng Kaitian, ang Siyam na mga banal. Ang Siyam na banal at isang grupo ng mga disipulo ay lumabas para sa pagsasanay at kababalik lamang. Nakita ni Zhou Fang at ng iba pa ang Siyam na banal na bumalik, at nagmamadali silang yumuko at sumaludo, kilalanin ang batang dekano. Tila hindi nakita ng Nine Saints si Zhou Fang at ang iba pa, ngunit gulat na tumingin kay Yang Xiaotian, Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Nagulat si Zhou Fang at ang grupo ng mga disipulo ng Taibay Mountain nang marinig ng Nine Saints na tinawag ang binata na nakaasol bilang Yang Xiaotian, lalo na ang grupo ng mga disipulo ng Taibay Mountain, na nagbago ang mga mukha. Ang tanging matatawag na Yang Xiaotian ng kanilang batang din. Deng Shupang. Tumingin si Yang Xiaotian sa Nine Saints at sinabi, narito ako para kunin ang Time Monument gaya ng ipinangako. Nang marinig na tinawag din siya ni Yang Xiaotian sa kanyang pangalan, natigilan ang Nine Saints, at saka ngumiti at nagsabi, sa mga araw na ito, ako at ang mga disipulo ng akademya ay naghihintay na dumating ang Young Master. Halos 2 taon na ang nakalipas, at naisip ko na hindi darating ang Young Master. Ang Time Monument ay nasa Snow Lake ng kanilang Ancestral Palace, at para makapasok sa kanilang Ancestral Palace, kailangan mong tumugtog ng Harp of the Vast Sea. Normal lang kung hindi dumating si Yang Xiaotian. Kung tutuusin, kahit ang dean ng kanilang akademya at maraming ninuno ay hindi marunong tumugtog ng Harp of the Vast Sea. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, hiniling sa akin ni Senior Zhu na kunin ang Time Monument, kaya syempre kailangan kong pumunta. Siya rin ang kahalili ni Liang Li. Kung pag-uusapan natin, ang Panginoon ng Paglikha ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Bakit siya dapat tawaging tiyuhin ng Nine Saints? Ngumiti ang Nine Saints at nagsabi, dahil determinado ang Young Master na kunin ang Time Monument, dadalhin kita doon. Okay, sabi ni Yang Xiaotian. Paanong hindi alam ni Yang Xiaotian ang iniisip ng kabilang partido? Gusto lang ng kabilang partido na makita siyang nagpapakatanga. Ang bawat string ng Han Hai Chin ay may restriction na minarkahan ni Liang Li. Kapag hindi mabunot ang Han Hai Chin, matatengge ito ng kapangyarihan ng paghihigpit. Maraming mga alagad ng akademya ang nabugbog hanggang sa isang pulpol. Kaya, dinala ng Siyam na santo si Yang Xiaotian sa palasyo kung saan nakatira at nagpraktis si Liang Li. Sumunod din si Zhou Fang at isang grupo ng mga disipulo. Si Yang Xiaotian ay tiyak na bugbugin ng Han Hai Chin mamaya. Baka magsuka pa siya ng dugo. Ang mga alagad ng bundok Taibay ay nakipag-usap sa isa't isa. Nakipag-usap sila nang hindi nag-aalala na maririnig sila ni Yang Xiaotian. Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na sumulyap sa mga disipulo ng Taibay Mountain. Halos hindi nila maitago ang kanilang mga natutuwang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na dumating si Yang Xiaotian upang kunin ang Time Monument. Pumunta si Yang Xiaotian sa Han Hai Palace para kunin ang Time Monument. Fair na, hindi nagtagal, maraming disipulo ang sumugod sa Han Hai Palace. Si Zhang Xian, ang pinuno ng panloob ng mga disipulo ng Chess Academy, at si Zheng Shuyin, ang pinuno ng panloob ng mga disipulo ng Academy, ay magkasamang nag-aaral ng chess at calligraphy. Nang malaman nilang darating si Yang Xiaotian, tumayo din sila at sumugod sa Han Hai Palace. Naglaban sina Yang Xiaotian at Lin Wei sa Heaven and Earth Divine Mansion, at isinilang ang pagkadyos ng Hari ng Chaos, na ikinagulat ng mundo. Sa mga nakalipas na taon, ang Divine Realm ay nagpakalat ng mga alingaw-ngaw tungkol kay Yang Xiaotian, lalo na pagkatapos na makipagkompetensya si Yang Xiaotian sa Nine Saints sa sining ng pagtugtog ng kudyapi, si Yang Xiaotian ay mas misteryosong kumalat. Walang mga pagkakamali, mangyaring pumunta sa forum upang makita. Nais din ni Zhang Xian at Zheng Shuyin na makita kung si Yang Xiaotian ay talagang kasing mahiwagang sinabi ng alamat. Kilala ni Yang Xiaotian ang Heavenly Void Divine Hand, at naabot na niya ang Great Perfection Stage. Siguro kaya niya talagang gampanan ang Han Hai Chin. Sabi ni Zhang Xian habang kumikislap ang mga mata sa daan. Siguro, nakakalaro siya ng 1 o 2 string. Sinabi ni Zheng Shuyin, ngunit kahit na makatugtog siya ng 1 o 2 kwerdas, wala itong silbi. Ang Han Hai Chin ay iba sa mga ordinaryong sinaunang zither.
Ito ay may kabuuang 19 na mga string. Upang makapasok sa Hanhai Palace, kailangan mong maglaro ng 19 na string upang masira ang pagbabawal ng Hanhai Palace. Ang pagkadyos ng hari ng chaos. Napabuntong hininga si Zhang Xian, minsan gusto ko talagang makita kung kasing lakas ng sinasabi ng mga chismis ang kanyang pagiging espada. Bilang pinuno ng mga panloob na disipulo ng Chess Academy, siya ay isang peak powerhouse sa huling bahagi ng ikasampung antas ng God King. Hindi lamang siya isang dalubhasa sa chess, ngunit siya rin ay lubos na sanay sa espada. Isa siya sa dalawang may pinakamataas na swordsmanship sa mga kasamahan niya sa Kaitian Academy. Sa oras na ito, may nagulat din ng balita ng pagdating ni Yang Xiaotian sa Panginoon ng Kaitian. Matapos marinig ito, ang Panginoon ng Kaitian ay tumanggo lamang ng mahinahon at sinabi, "Okay, naiintindihan ko." Bagamat si Yang Xiaotian ay may kamanghamanghang talento sa sining ng pagtugtog ng sitar, hindi niya inakala na si Yang Xiaotian ay maaaring gumanap ng Hanhai Qin, kaya hindi niya isinasapuso ang pagdating ni Yang Xiaotian. Hindi nagtagal, dumating sina Zhang Xian, Zheng Shuyin at iba pang mga disipulo sa Hanhai Palace. Nang dumating sina Zhang Xian, Zheng Shuyin at iba pa sa Hanhai Palace, dinala din ng Nine Saints si Yang Xiaotian sa Hanhai Palace. Sa harap ng tarangkahan ng palasyo ng Hanhai, mayroong isang malaking sinaunang kupido, na 2 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong kupido. Ito ang Hanhai Qin na ginawa ni Liang Li noong taong iyon. Ang Hanhai Qin ay nagpapalabas ng mga alon ng liwanag, na bumubuo ng isang serye ng mga paghihigpit, na sumasakop sa buong Hanhai Palace. Guro, ito ang Hanhai Palace. Ngumiti ang Nine Saints kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay itinuro ang Hanhai Qin, sa palagay ko alam mo bago ka dumating na hindi ka namin madadala sa Hanhai Palace. Kung gusto mong pumasok sa Hanhai Palace, dapat ikaw mismo ang maglalaro ng Hanhai Qin. Pakiusap. Pagkatapos niyang sabihin iyon, magalang siyang nag-imbita. Nakita ni Yang Xiaotian ang mapanuksong ekspresyon ng kabilang partido at naglakad patungo sa Hanhai Qin. Nakatingin kay Yang Xiaotian ang libu-libong mga disipulo ng Kaitian Academy. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Yang Xiaotian ay lumapit sa Hanhai Qin, tumingin sa Hanhai Qin na nasa harapan niya, at sinabing, "Ito ay napakaraming taon na, sa palagay ko ay napakalungkot mo." Pagkatapos ay inabot niya at hinaplos ang Hanhai Qin, na parang hinahaplos ang katawan ng isang walang katulad na kagandahan. Hindi ko alam kung ilusyon ba iyon, ngunit tila ibang liwanag ang nakita nila mula sa Hanhai Qin. Itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at nagsimulang bunutin ang unang string. Dong! Nang mabunot ni Yang Xiaotian ang unang string, ang string ay gumawa ng tunog na humahampas, tulad ng kulog at tambol. Sa sandaling ito, ang Hanhai Qin ay tila nagising mula sa sinaunang panahon at ito ay talagang lumiwanag. Natigilan ang lahat. Napatingin silang lahat sa nagniningning na Hanhai Qin na nagtataka. Bagamat nabunot na ng kanilang din ang unang string noon, hindi umilo ang Hanhai Qin. Pinulot ng ibang mga ninuno ang unang string, at ang Hanhai Qin ay walang kakaibang epekto. Laking gulat din ng Nine Saints. Kuya Zhang, nakikita mo ba kung anong paraan ang ginamit ni Yang Xiaotian ngayon? Ang tanong ni Zheng Shuyin kay Zhang Xian. Si Zhang Xian ay mukhang naghihinala rin, umiling, at hindi nagsalita. Nang ang lahat ay natigilan, biglang, si Yang Xiaotian ay bumunot muli ng pangalawang string, at ang pangalawang string ay tumunog na parang isang malaking kampana. Ang tunog ng isang malaking kampana ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Isang kamangha-manghang alon ng hangin ang bumaril. Nang makita ang nakakagulat na airwave na pumutok, ang mga mukha ng mga disipulo ng akademya na orihinal na nanunood ng palabas ay nagbago ng husto, at sila ay tumakas sa gulat, ngunit ang ilang mga disipulo ay huli pa rin at natangay ng hangin. Ang mga alagad ng Taibay Mountain ay nahulog na parang mga aso na kumakain ng tae. Bagamat umiwas ang siyam na santo at iba pa, nagkagulo rin sila. Matapos tumayo, ang siyam na banal at ang iba pa ay nabigla. Binaliwala ni Yang Xiaotian ang lahat at itinaas ang kanyang kamay upang hatakin muli ang ikatlong string. Dong! Sa pagkakataong ito, ang Hanhai Harp ay lalong lumiwanag, at ang pangatlong kwerdas ay patuloy na nanginginig, na parang nagsasaya, nasasabik, at tumatalon sa tuwa. Dahil bago pa si Yang Xiaotian, wala pang nakakaplot ng third string, kahit na ang dean ng Kaitian Academy nila ay ang unang dalawa lang. Ang ikatlong string ay ang unang pagkakataon na may pumutol nito. Nang makita ng Nine Saints at ng iba pa na si Yang Xiaotian ay talagang nabunot ang ikatlong string, lahat sila ay napanganga. Ang pangatlong string, binawi ni Yang Xiaotian ang ikatlong string. Nabunot ang ikatlong string. Marami sa mga alagad ng akademya sa paligid ay nagkakagulo. Nagulat din sina Zhang Xian at Zheng Shuyin. Sa pagpunta dito, naisip nila na isa o dalawang string lang ang kaya ni Yang Xiaotian, ngunit ngayon ay nabunot niya ang pangatlo. Muling hinugot ni Yang Xiaotian ang ika-4 na string. Tinitigan ni Jiao Shenggongzi ang kamay ni Yang Xiaotian.
Dong. Ang ikaapat na string ay nabunot muli, at sa pagkakataong ito ay nakatunog ito ng libu-libong espada. Ito ay tunog ng pagpatay. Ang pang-apat na string, sigaw ng isang alagad. Hindi humihinto siyang Xiaotian ng ikalimang string. Bago makapag-react si Jiao Shenggongzi at ang iba pa, ang ikalimang string ay nagbuga ng malaaraw na liwanag, nagninangas na pula. Hindi pa nila nakita ang Han Haichin na naglabas ng ganoong liwanag. Hindi kailanman naisip na ang Han Haichin ay magkakaroon ng ganoong liwanag. Nagpatuloy siyang Xiaotian sa pagbunot ng ika-6 na string. Nang mabunot niyang Xiaotian ang ika-6 na string, ang ika-6 na string ay nagbuga ng liwanag ng mga bituin tulad ng milyon-milyong bituin. Ang Han Haichin ay tila naglalaman ng liwanag ng lahat ng bagay sa mundo. Sa tuwing mapupugutan ang isang tali, isang ilaw ang ibinubuga. Habang kumukuha siyang Xiaotian ng parami ng mga string, ang tunog ay palakas ng palakas, at ang tunog ng Qin ay patuloy na kumalat, at parami ng parami ang mga disipulo sa akademya na nakarinig ng tunog ng Qin. Si Wei Sheng, ang dekano ng Kaitian Academy, ay nagsasalita tungkol sa labanan sa bundok ng Tiandao kasama ang isang grupo ng mga ninuno. Bigla, paulit-ulit niyang narinig ang tunog ni Qin, at nagulat siya. Kadalasan, maraming mga disipulo sa akademya ang tumutugtog ng Qin, at ang tunog ng Qin ay dumating din sa bulwagan, ngunit sa pagkakataong ito ang tunog ng Qin ay tila ganap na naiiba mula sa karaniwang tunog ng Qin. Sa pagkakataong ito ang tunog ng Qin ay hindi regular, ngunit naglalaman ito ng mahiwagang kapangyarihan na ikinagulat ng mga tao at umabot pa sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Nang tatanungin na sana ni Wei Sheng kung sino ang tumutugtog ng Qin, bigla niyang nakita ang isang elder ng akademya na nagmamadaling pumasok, at sinabi pa sa nanginginig na boses, "Din, nabunot niyang Xiaotian ang ika-6 na string." Ang ika-6 na string. Saglit na hindi nag-react si Wei Sheng, at nang mag-react siya, bigla siyang tumayo. Ang ibig mong sabihin ay binunot niyang Xiaotian ng Han Haichin. Sa oras na ito, isa pang kalabog ng Qin ang tumunog sa buong mundo. Ngayon lang, narinig ni Wei Sheng at ng iba pa ang tunog na ito, ngunit hindi nila ito sineseryoso, ngunit ngayon, nagulat sila at tumingin sa Hanhai Palace. Baka ito na. Nang marinig ng elder ang tunog ng Qin, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Oo, ito ang ika-7 string, siyang Xiaotian ay bumunot ng ika-7 string. Bilis! Pumunta ka sa Hanhai Palace. Halos hindi na ito inisip ni Wei Sheng, at nagmamadaling lumabas ng bulwagan at buong lakas na sumugod sa Hanhai Palace. At lahat ng mga ninuno ay nag-react din, sumunod kay Wei Sheng, at sumugod sa Hanhai Palace ng buong lakas. Sumunod din sa gulat ang matanda. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Paano mapupunit niyang Xiaotian, isang master ng mga Diyos, ang ika-7 string? Sa daan, may pagdududa ang isang ninuno. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, isa pang kalabog ng Qin ang tumunog sa buong mundo. Ang ika-8, binago muli ni Wei Sheng at ng iba pang mga ninuno ang kanilang mga ekspresyon. Binugot niyang Xiaotian ang lahat ng mga string, hindi ba? Gulat na sabi ng isa pang ninuno. Imposible. Isa siyang Diyos, imposibleng mabunot niya ang lahat ng tali. Sabi lang ng ninuno. Sa oras na ito, isa pang tunog ng piano ang tumunog. Ang pang-siyam. Mabilis. Si Wei Sheng ay nababalisa at nagalit, at muli siyang sumugod sa Hanhai Palace. Hindi natin dapat hayaang makapasok siyang Xiaotian sa Hanhai Palace. Ang Hanhai Palace ay ang palasyo ng mga ninuno ng ating akademya, paano natin papapasukin ang isang tagalabas? Bumilis din ang mga ninuno. Nang si Wei Sheng at ang mga ninuno ng akademya ay sumugod sa Hanhai Palace ng buong lakas, ang tunog ng piano ay patuloy na tumunog, ang ika-10, ang ika-11. Sa buong pagsisikap ni Wei Sheng at ng mga ninuno ng akademya, sa wakas ay nakita na ang Hanhai Palace. Sa oras na ito, nabunot na niyang Xiaotian ang ika-11 na string. Dong! Nang mabunot niyang Xiaotian ang ika-11 na string, ang mundo ay umalingaw ng malakas, at ang buong Kaitian Academy ay nanginginig. Ang Han Haichin ay sumabog sa lahat ng uri ng nakasisilaw at matangkad na mga ilaw. Napakalakas ng liwanag kaya naliwanagan nito ang kalahati ng kalangitan ng Kaitian Academy. Maging ang Kaitian Lord na nagtatanim sa kailaliman ng ipinagbabawal na lugar ng akademya ay naramdaman ang malakas na panginginig ng boses na ito. Biglang iminulat ng Kaitian Lord ang kanyang mga mata sa pagkagulat, pumailang lang sa langit, at pagkatapos ay nakita ang mabigat na umaalingaw-ngaw na liwanag sa direksyon ng Hanhai Palace. Palasyo ng Hanhai. Nang ang liwanag at panginginig ng boses ay nagmula sa Hanhai Palace, ang puso ng Kaitian Lord ay nanginig, at bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam, napunit ang kawalan at lumipad patungo sa Hanhai Palace. Nang natapos na niyang Xiaotian ang lahat ng mga string, ang paghihigpit na sumasakop sa Hanhai Palace ay biglang nawala.
Hindi nag-atubili si Yang Xiaotian at itinulak ang pinto ng Hanhai Palace. Hindi natin siya papapasukin. Si Wei Sheng, na nagmamadaling lumapit, ay nakita ito mula sa malayo at hindi napigil ang magsabi ng galit. Maraming sikreto ng kanilang akademya sa kanilang ancestral palace. Narinig ng Nine Saints at ng iba pa ang galit na sigaw ni Wei Sheng, nag-react, at sinubukang pigilan si Yang Xiaotian. Ngunit nang salakayin nila si Yang Xiaotian, ang paghihigpit ng Hanhai Palace na kakawala lang ay biglang lumiwanag muli, at talagang nagpatalbog ito sa kapangyarihan ng lahat. Ang siyam na banal at ang iba pa na kumilos ay lahat ay nagulat at paulit-ulit na napaatras, ang kanilang dugo ay umaagos, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Si Jiao Shengzi at ang iba ay tumingin sa Hanhai Palace sa takot. Sa oras na ito, dumating din si Wei Sheng at marami sa kanilang mga ninuno. Nang makitang isasara na ang gate ng Hanhai Palace, uminom si Wei Xiao, at biglang ginalugad ng kanyang palad si Yang Xiaotian. Ngunit nang ang kanyang palad ay dumating kay Yang Xiaotian, ang pagbabawal sa Hanhai Palace ay lumitaw muli, at ang parehong liwanag ay nagulat, at ang kapangyarihan ni Wei Sheng ay yumanig pabalik. Isang kamangha-manghang puwersa lamang ang naramdaman ni Wei Sheng. Hindi man niya makayanan ang kapangyarihang ito, nabigla siya at napaatras, at tulad ng siyam na santo at iba pa, nabigla siya at nasuka. Nagulat ang lahat. Sa oras na ito, sarado ang pinto ng palasyo. Nang maraming mga ninuno ang magpapaputok, biglang kumislap ang figure at dumating ang mga Diyos. Biglang inilimbag ng may-ari ng Diyos ang gate ng Hanhai Palace. Aba, nang makita niyang nakaprint siya sa gate ng Hanhai Palace, ipinagbawal ang gate ng Hanhai Palace, at nabigla rin siya sa kanyang lakas, ngunit mas nabuksan niya ang Diyos ng Panginoon at tiniis ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng Hanhai Palace. Nagulat ang mga tao dahil nagretiro na sila. Hindi maiwasan ng may-ari ng Diyos na magulat nang makita niyang hindi niya mabuksan ang gate ng Hanhai Palace. Noong nakaraan, maaari niyang sirain ang pagbabawal sa Hanhai Palace. Ngayon, ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng Hanhai Palace ay naging mas malakas. Ano ang nangyayari? Buksan ang pagpapaalis ng Diyos at huwag maniwala sa kasamaan. Ganito pa rin ang kaso. Nang sabog ang kanyang palad sa itaas ng gate ng Hanhai Palace, nagulat siya sa pagbabawal sa gate ng Hanhai Palace. Ilang beses pa rin itong nangyayari. Sa huli, kinailangan ng may-ari na sumuko. Tumingin siya sa Hanhai Palace at hindi maiwasang magtaka. Guro, Yang Xiaotian, lumapit si Wei Sheng kay Kai ng division at sinabi. Okay lang. Kahit na makapasok siya sa Hanhai Palace, hindi niya makuha ang oras, lalo pa ang main hall ng ninuno mo at ng kanyang matanda, sabi ni Kai Shi. May isa pang misteryo ang Tazo Lake. Ilang beses na rin niyang sinubukan noon at hindi makalakad papunta sa gitna ng lawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiao Shengzi, sabihin mo sa akin kung paano niya ngayon lang inilipat ang piano ni Hanhai. Naalala ni Jiao Shengzi ang eksena ng dati nang inilipat ni Yang Xiaotian ang piano ni Hanhai. Habang naaalala, tumili siya, guro, si Yang Xiaotian ay tila hindi gumamit ng anumang paraan upang ilipat ang piano ng Hanhai. Pagbubukas ng Diyos saglit, ano ang sinasabi mo? Anong pamamaraan ang walang silbi? Pagkatapos ay tinanong niya, walang silbi kahit ang langit. Oo, inilipat lang niya ang piano ni Hanhai na parang ordinaryong piano. Muling naalala ni Jiao Shengzi at tiyak na sumagot pa rin. Tinanong muli ni Kai Shi si Zhang Xian, ang iba pang mga disipulo ni Zheng Shuyin. Sina Zhang Xian, Zheng Shuyin at iba pa ay magalang na sumagot, ngunit ang sagot ay pareho sa Jiao Shengzi. Si Yang Xiaotian ay hindi gumamit ng anumang espesyal na pamamaraan, at ito ay walang silbi. Lalong hinala ang pagbukas ng prinsipe. Nagulat ang isang elder, kailangan bang ilipat ang piano ng Hanhai, hindi lang kailangan ng anumang espesyal na diskarte. Nagkamali tayo dati. Tumingin si Keishi sa piano ni Hanhai at umiling, imposibleng hindi maging espesyal. Pagkatapos ay sinabi niya, si Yang Xiaotian ay malamang na gumamit ng ilang espesyal na puwersa upang ilipat ang piano ng Hanhai. Sa oras na ito, humakbang si Wei Sheng at sinubukang ilipat ang piano ng Hanhai nang walang anumang espesyal na paraan. Gayunpaman, nang hindi siya gumamit ng anumang paraan upang i-dial ang piano ng unang Hanhai, napaatras pa rin siya ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng piano ni Hanhai, at ang ipinagbabawal na puwersa ay hindi mas mahina kaysa ngayon. Napaluwa na naman si Wei Sheng. Nagulat ang mga taong orihinal na gustong magsagawa ng try. Tumingin si Keishi sa Hanhai Palace, sinabing, anong espesyal para kay Yang Xiaotian ang ginamit ni Yang Xiaotian, hintayin siyang lumabas, at hilingin sa kanya na malaman. Bukas na sabi ni Wei Sheng, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Gusto niyang sabihin yun kung tumanggi si Yang Xiaotian na sabihin ito. Hindi nila maaaring sakupin si Yang Xiaotian, tama ba? Kung manggahat silang sakupin si Yang Xiaotian, matatakot silang patayin ang una sa araw na iyon. Kung tutuusin, nandoon ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian.
Hindi alam niyang Xiaotian ang ideya ng pagbubukas ng mundo sa labas ng mundo. Sa oras na ito, naglalakad siya patungo sa Tazo Lake, at ang Snow Lake ay nasa likod ng pangunahing bulwagan. Kaya naman, nilampasan niya ang pangunahing bulwagan at nauna sa Tanzo Lake. Hindi nagtagal, tumayo siyang Xiaotian sa harap ng Snow Lake. Sa oras na ito ay hindi isang malamig na taglamig, ngunit ito ay isang mainit na araw ng tag-araw, ngunit ang malamig na nyebe ay nahulog sa ibabaw ng lawan ng nyebe, at ang nyebe ay hindi puti, ngunit madilim na asul tulad ng dagat. Siyang Xiaotian ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong snow. Ito ang Hanhai Cold Sky Formation. Ang nyebe sa hanay na ito ay may lamig ng dagat. Hindi kayang labanan ng mga ordinaryong Diyos ang lamig ng hanhai na ito. Sinabi ni Ding Ye, ngunit mayroon kang Sun God Armor, mayroong 6 na malalaking apoy, at hindi ka natatakot sa lamig ng hanhai na ito. Ngunit bukod pa sa lamig ng hanhai, ang lawa na ito ay mayroon ding misteryo. Xuanji, tanong niyang Xiaotian. Huwag mong sabihin na hindi mo makikita ang misteryo, hindi mo makikita ang lawa at ang mahiwagang makina. Sinabi ni Ding Ye, ang espasyo ng lawa na ito ay pino. Napino na ba ang espasyo? Aksidente niyang Xiaotian. Refinery, alchemy, alam niya, maaari mo pa bang pinuhin ang espasyo? Sa isang tiyak na lawak, maaari din itong pinuhin ang espasyo. Sinabi ni Ding Ye, ang puwang na ito ay pino, ngunit walang bakas, at hindi mo ito makikita. Kung hindi mo alam ang sekreto ng espasyong ito, hindi ka pupunta sa gitna ng lawa. Tumingin siyang Xiaotian sa gazebo sa gitna ng Zuho Lake. Sa harap ng gazebo, isang monumento ang ipinasok ng pahilig. Hindi kalayuan sa Snow Lake, mayroong isang piraso ng mga tabletas. May flower farm sa patlang ng tableta. Ang iba pang mga bulaklak sa baybayin ay umabot sa 20 milyong taon. Ang lupa ng Yaotian ay ang congenital soil. Kahanga-hanga lang ang pagbabawal sa paligid ng medicinal field. Bumalik ang mga mata niyang Xiaotian sa Snow Lake. Binalak niyang kunin muna ang Time Monument. Gayunpaman, bagamat hindi siya natatakot sa malamig na hangin sa malawak na dagat, hindi niya makita ang lihim ng kalawakan, kaya't humingi lamang siya ng tulong kay Master Ding. Hindi kailangan ni Master Ding ang Holy Water of Heaven sa pagkakataong ito, ngunit ibinuka ang kanyang bibig upang turuan siyang Xiaotian kung paano pumunta. Sinuot niyang Xiaotian ang Sun God Armor at gumawa ng unang hakbang pasulong ayon sa mga tagubilin ni Master Ding. Nang tumuntong siyang Xiaotian sa Snow Lake, nakita niya na ang snow sa Snow Lake ay lumilipad ng mas mahigpit, at isang kamanghamanghang malamig na hangin ang bumalot sa mundo. Ang malamig na hangin ay dumidiin, ngunit lahat ito ay hinaranggan ng Sun God Flame ilang metro ang layo. Pagkatapos, ginawa niyang Xiaotian ang pangalawang hakbang. Ang ikalawang hakbang ay medyo malayo, at siya ay lumabas ng higit sa 10 metro ng sabay-sabay, at hindi siya makakarating, ngunit humakbang ng 2 metro sa ibabaw ng lupa. Sa ganitong paraan, pabalik-balik na naglakad siyang Xiaotian sa Snow Lake. Kakaiba, hindi nawala ang mga bakas ng bawat hakbang niya, kahit humakbang siya sa ere ay may mga bakas din. Hindi nagtagal, ang Snow Lake ay puno ng kanyang mga yapak. Nang mag-iwan siyang Xiaotian ng 81 bakas ng paa sa Snow Lake, hindi niya namalayang nakarating siya sa gitna ng Snow Lake. Nang kukunin na niyang Xiaotian ang Time Monument, ang buong espasyo ng Snow Lake ay gumuho, parang mga piraso ng lupa na nahuhulog mula sa lahat ng panig. Nagbago ang mukha niyang Xiaotian, at nang hindi nag-iisip, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang kapangyarihan ng Eternal Divine Body para balutin ang Time Monument. Nang balutin niyang Xiaotian ang Time Monument gamit ang kapangyarihan ng Eternal God Body, ang gumuhong espasyo sa paligid niya ay gumuho sa napakabilis na bilis. Malakas na sumigaw siyang Xiaotian, hinikayat ang lahat ng kanyang lakas, at agad na hinayla ang Time Monument mula sa lupa. Nang hilahin niya ang Time Monument, ang gumuhong espasyo sa paligid niya ay bumagsak sa ilang metro sa paligid niya. Hindi ito inisip niyang Xiaotian, at dinala ang Time Monument sa langit. Boom! Nang siyang Xiaotian ay pumailan lang sa kalangitan, ang gumuhong espasyo sa paligid niya ay nilamon ang lugar kung saan siya orihinal na nakatayo. Dahil walang restriction sa kalangitan sa itaas niya, matagumpay na lumabas siyang Xiaotian mula sa langit sa itaas ng Snow Lake. Lumapag siyang Xiaotian sa labas ng Snow Lake. Pagkalabas ng Snow Lake, siyang Xiaotian ay gulat na gulat pa rin at pinagpapawisan. Paano kung ngayon lang siya naging mabagal? Lalamunan ito ng gumuhong espasyo, sabi ni Ding Ye. Kaya, sa kabutihang palad, siya ay isang hakbang na mas mabilis. Tumingin siyang Xiaotian sa medicine field sa di kalayuan at naglakad patungo sa medicine field. Sa pagtingin sa pulang spider lily sa larangan ng medisina, siyang Xiaotian ay naguguluhan. Ang pulang spider lily ba ay itinanim ni Liang Li o ang Panginoon ng Oras? Dahil marami sa mga pulang spider lilies na nakasalubong niya sa daan ay itinanim ng Lord of Time.
Tila may mga bakas ng Panginoon ng panahon sa maraming lugar. Hindi pa huli ang lahat para tanungin ang Panginoon ng oras tungkol sa tanong na ito kapag nakilala mo siya sa hinaharap, sabi ni Tio Ding. Ang Panginoon ng panahon. Tumango siyang Xiaotian. Pakiramdam niya, pagkatapos niyang kunin ang Time God Tree, baka hindi na siya magtatagal para makilala niya ang Lord of Time. Ang larangan ng gamot sa harap niya ay may kapangyarihan ng oras at kaguluhan. Isinaaktibo niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng Eternal God Body at ng Chaos God Body, madaling dumaan sa mga paghihigpit sa larangan ng medisina, at pagkatapos ay pumunta sa pulang spider lily sa harap ng field ng gamot. Inalis niyang Xiaotian ang pulang spider lily. Gamit ang pulang spider lily na ito, maaari niya itong lunukan at maapektuhan ang ikatlong antas ng Panginoong Diyos. Pagkatapos, hindi siya nag-atubili na ilagay ang likas na lupa ng larangan ng gamot sa lupa para sa paglilinang ng Hongmeng God Tree. Biglang tumaas ang liwanag ng Hongmeng Divine Tree. Tinatayang hindi inaasahan ng Lord of the Sky at ng iba pang nasa labas na hindi lamang kinuha niyang Xiaotian ang Time Divine Monument, kundi inalis din ang kabilang bulaklak sa baybayin at ang likas na lupa. Dumating siyang Xiaotian sa pangunahing bulwagan. Ang pangunahing bulwagan ay kung saan talagang nag-practice si Liang Li noong nakaraan. Ang malapad na bangka ng dagat ay dapat nasa loob ng pangunahing bulwagan. Baka may iba pang kayamanan. Nag-aapoy ang puso niyang Xiaotian. Nakarating siya sa gate ng main hall. Mayroong maraming mga paghihigpit sa gate, ngunit maaari itong buksan gamit ang Tianlong technique ng Tianlong Chin Score. Tanging ang Tianlong technique lang ang makakapagbukas ng gate ng main hall. Nag-aral sandali siyang Xiaotian, at hindi ipinatawag ang Tianlong Holy Chin, ngunit hinugot ito ng dalawang kamay. Tila may mga kwerdas na lumitaw sa hangin sa harap niyang Xiaotian. Habang kumukuha siyang Xiaotian, isa-isang lumipad ang mga tala, naging mga Tianlong, at pagkatapos ay bumaha sa gate ng pangunahing bulwagan. Walang piano na ginamit, ngunit ang mga nota ng Tianlong ay tinugtog. Nangangahulugan ito na naabot na niyang Xiaotian ang kaharian ng walang sitar. Ang Manifestation of Sainthood ay ang kaharian ng Saint of Zither. At ang No Zither ay nasa itaas ng Manifestation of Sainthood, ito ang kaharian ng Fairy of Zither. Walang mga engkanto sa mundo, ngunit nakapasok na siyang Xiaotian sa kaharian ng Fairy of Zither. Nang makitang tumugtog siyang Xiaotian ng Tianlong musical notes nang hindi gumagamit ng zither, muling bumantong hininga si Uncle Ding, ang sobrang pervert na ito. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagbaha ng mga musikal na note ng Tianlong, ang pintuan ng pangunahing bulwagan ay sumisikat sa liwanag at dahan-daang bumukas. Nang tuluyang mabuksan ang pinto ng pangunahing bulwagan, pumasok siyang Xiaotian sa bulwagan. Nakita ko na ang bulwagan ay puno ng iba't ibang libro tulad ng palasyo sa Dark Forest. Pumunta siyang Xiaotian at tumingin sa kanila. Sila rin ay mga aklat na may kaugnayan sa kudyapi, chess, kaligrapya, pagpipinta, astronomiya, at heograpiya. Mayroon ding ilang mga tala ni Liang Li. Tiningnan niyang Xiaotian, at pagkatapos ay kinuha ang lahat ng mga tala at lahat ng mga libro. Pagkatapos, sinimulan niyang hanapin ang bangka ng malapad na dagat. Sa wakas, sa isang lihim na silid, natagpuan niya ang bangka ng malapad na dagat. Ang malapad na bangka ng dagat ay inilagay sa lihim na silid tulad ng isang maliit na bangkang pangisda, nang walang anumang kinang, napakadilim. Kung ito ay itatapon sa kalye, natatakot ako na walang makakilala na ito ay ang Vast Sea Boat, isa sa 10 pangunahing sasakyang pangkalawakan sa God Realm. Gayunpaman, ang nagpalungkot kay Yang Xiaotian ay pagkatapos niyang pinuhin ang Vast Sea Boat gamit ang kanyang dugo, nalaman niyang may kulang na maliit na butas ang Vast Sea Boat. Kung ang isang banal na espada ay kulang ng isang maliit na butas, ang kapangyarihan ay lubhang maaapektuhan, hindi pa banggitin ng isang lumilipad na artifact tulad ng Vast Sea Boat. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng lumilipad na artifact ay may mahusay na airflow resistance kapag naglalakbay sa kalawakan. Kung kulang ito ng maliit na butas, siguradong maaapektuhan ito. Kung ano ang magiging epekto nito, kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay lumabas at talagang subukan ito upang malaman. Inalis niyang Xiaotian ang Vast Sea Boat at hinanap muli ang main hall. Nang walang mahanap na ibang kayamanan, lumabas siya sa pangunahing bulwagan. Muli siyang naglibot sa Vast Sea Palace. Tingnan ang book bar nang walang anumang pagkakamali. Sa oras na ito, lahat ng tao sa Kaitian Academy ay inaabangan na ito sa labas, sabik na naghihintay. Ang labas ng Hanhai Palace ay napapalibutan na ng mga tao mula sa Kaitian Academy, ngunit ito ay tahimik at walang nang ahas na magsalita. Nang lumabas siyang Xiaotian sa Hanhai Palace, nakita niya ang isang malaking bilang ng mga masters mula sa Kaitian Academy sa labas, at hindi siya nagulat. Napunta ang kanyang mga mata kay Kaitian Lord. Senior Zhu, yumuko siyang Xiaotian kay Kaitian Lord at pinag-krus ang kanyang mga kamao. Si Kaitian Lord ay nasa isang komplikadong mood at ngumiti kay Yang Xiaotian,
hindi ko inaasahan na ang Hanhai Harp na walang sinuman sa aming Kaitian Academy ay maaaring tumugtog ay ginampanan ni Young Master Yang. Nagulat talaga ako. Pagkatapos ay tinitigan niya si Yang Xiaotian na may nagbabagang tingin, nagtataka ako kung paano nilalaro ni Young Master Yang ang Hanhai Harp ng aking Kaitian Academy. Sa oras na ito, hindi alam ni Nakaishi at Wei Sheng at ng iba pa na inalis ni Yang Xiaotian ang oras ng panahon, ang bangka ng Hanhai, at ang pinakamahusay sa mundo. Nakinig si Yang Xiaotian sa prinsipe at umiling at sinabing, maaari kong ilipat ang piano ng Hanhai, na puro swerte. Maswerte. Maraming mga ninuno ng Kaitian Academy ang nakarinig ng mga salita at malamig na umugang. Yang Xiaotian, last time I worshiped the teacher ceremony, we compared to the piano, I thought, and lost to you. Since you come to the academy today, we will try one more. Ang pamamaraan ng piano ay ipinasa. Panipi. Nang makitang nakatingin ang lahat sa kanyang sarili, sinabi ni Yang Xiaotian, kung matatalo ka. Natigilan si Jiu Shengzi, natalo siya. Obviously, hindi niya akalain na matatalo siya. Kung matalo ka, gusto ko ng 100 santuwaryo ng Tiandao, at ang dalawang nasasakupan ay magulo at espiritual na mga ugat. Sabi ni Yang Xiaotian. Ang Kaitian Academy ay mayaman, bihira ito minsan, at natural na inaalis ang isang bagay. Nang marinig ng isang ninuno ang mga salita, siya ay nagalit, Yang Xiaotian, huwag kang pumunta sa pinuno, dapat ay ibinigay mo ang paraan ng paglipat ng piano ng Hanhai sa amin ng Kaitian College. Okay, tumawa si Keishi, kung mapapanalo mo sina Shupang, Zhang Xian, Zheng Shuyin, bibigyan kita ng 100 Tiandao Holy Water, at ang dalawang subordinate ay magulong ugat. Malinaw, dapat manalo si Yang Xiaotian ng 3 magkasunod na laro. Kung matalo si Yang Xiaotian sa anumang laro, dapat niyang ibigay ang paraan ng paggalaw ng piano ni Hanhai. Si Deng Shupang ang pinakamataas na disipulo ng Kaitian Academy, at si Zhang Xian, Zheng Shuyin ay ang Kaitian Academy Chess Academy, at ang mga disipulo sa kolehiyo ang pinakamataas. Sa makatuwid, si Yang Xiaotian ay dapat na bihasa sa piano, chess, at libro. Hindi siya naniwala. Sa orihinal, nais ng pagmamayari ng Diyos na manalo si Yang Xiaotian ng 4 na magkasunod na laro. Kahit na ang kolehiyo sa pagpipinta ay binilang, ngunit isipin ang tungkol sa hayaan si Yang Xiaotian na lumaban ng mag-isa sa 4 na bahay ng kanilang akademya, chess, calligraphy at calligraphy. Kaya naman, naging 3 siya. Okay, sinabi ni Yang Xiaotian, gayunpaman, kung mapapanalo ko silang 3, magkakaroon ako ng 3 dibisyon ng 20 milyong taon. Ayaw ba niyang pumili siya ng isa-isa? Pagkatapos ay magkakaroon siya ng higit sa 20 milyong taon ng medisina. Tumingin si Keishi kay Yang Xiaotian at tumawa, okay, kung mapapanalo mo silang 3, bakit kasama pa ang 20 milyong taon ng magic medicine? Nang makita ni Yang Xiaotian ang prinsipe ng Diyos, paano ito ihahambing? Si Jiu Shengzi ay humakbang pasulong, ngayon, kaming dalawa ay tumugtog ng isang kanta ng kusa. Magtagal ng 1 oras. Sa pakikinig sa paraan ng pagsubok ng Jiu Shengzi, hindi tumutol si Yang Xiaotian, okay. Tapos sabi niya, last time, natalo ka. Ngayon, hahayaan muna kitang maglaro. Nakinig si Jiu Shengzi kay Yang Xiaotian at binanggit kung ano ang nawala sa kanya noong nakaraan. Sa bagay na ito, binanggit niya na sila ni Yang Xiaotian, na nakikinig sa mga tainga ng mga nakapaligid na kolehiyo, ay dalawang damdamin. Tinitigan ni Jiu Shengzi si Yang Xiaotian, okay, sa kasong ito, bibigyan kita ng kapangitan ngayon at magpapatugtog ng isang awit ng 3 buhay. Nang marinig na sinabi ni Jiu Shengzi na gusto niyang maglaro ng isang piraso ng 3 buhay, at lahat ng tao sa Kaitian Academy ay nagkakagulo. Kung ito ay isang alagad, ang matanda, o kahit ang ninuno ay nabigla. Maging ang mga ninuno ay nagulat. 3 buhay 3, ito ang isa sa pinakamahirap at mahirap patugtugin at mga kantang piano, kahit na marami sa piano Sheng na pumasok sa kaharian ng Qin Sheng sa loob ng maraming taon. Dahil sa kanta ng 3 buhay 3, sa panahon ng paglalaro, ang 3 tunog ng piano ay dapat na walang putol na na-convert. Kapag ang pinakamahirap na bahagi nito, 3 uri ng mga tunog ng piano ang kailangang maipakita ng perpekto sa parehong oras. Imagine, kung magkasabay ang tunog ng 2 tunog, ano ang mararamdaman? Siguradong maingay ang mga nakikinig. Kung may 3 tunog na sabay na tumutunog, ang pakikinig sa iyong mga tainga ay lalabas na mas magulo. Kaya naman, sa pagtugtog ng 3 Lives 3, 3 uri ng tunog ng piano ang kailangang itanghal ng sabay-sabay, para marinig ito ng lahat ng sabay-sabay, ngunit hindi magulo ang pagiging matagumpay. Sa sorpresa ng karamihan, si Jiu Shengzi ay dumating sa gitna ng plaza sa harap niya, pagkatapos ay kinuha ang beast piano, umupo, at huminahon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumugtog ang Jiu Shengzi. Hindi nagtagal, patuloy na umaagos si Qinyin palabas ng halimaw.
Ang tunog ng piano ay kasing bagal ng pag-agos, at ang rush ay parang ligaw na alon. Ang Jiu Shengzi ay ganap na nakipag-isa kay Qin, ngunit nalaman ng lahat na sina Jiu Shengzi at Qin ay nagsimulang magsama sa nakapaligid na mundo. At sa pagsasanib ng Jiu Shengzi at ng nakapalibot na langit at lupa, ang kanyang tunog ng piano ay tila bumagsak mula sa langit, at patuloy niyang tinutusok ang puso ng lahat, na nagpapasaya sa lahat. Tunog ni Tina. May isang ninuno na ninuno. Si Yang Xiaotian ay isang aksidente din. Bagamat ang siyam na santo ay maaaring maging isa sa dalawa na may piano kapag ang pagsamba sa guro, hindi pa rin ito kayang makamit ang katulad ng Qin. Ang isa ay nagkakaisa. Sa sandaling ito, biglang, ginalaw ng Jiu Shengzi ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang mga kamay, na bumubuo ng isang labi sa hangin. Sa mga anino, mayroong anino ng gintong Buddha. Golden Buddha Holy Sword. Ang banal na kamay ng Golden Buddha, tulad ng Tianshu God, ay isa sa nangungunang 10 paraan ng paglalaro ng banal na kaharian. Noong sinamba ko ang guro noong huling pagkakataon, hinamak ng Jiu Shengzi si Yang Xiaotian, at hindi ipinakita ang banal na espada ng Golden Buddha. May nakita akong 20 Golden Bergamot sa likod niya. Ito ay ang banal na espada ng Golden Buddha. 20 gintong bergamot ang patuloy na tumutugtog, at sunod-sunod na lumipad ang isang nota. Ang mga tala na ito ay unti-unting umunlad at nabuo ang 3 figura. Sa 3 figurang ito, tila nakita ng lahat ang kanilang nakaraang buhay, maging ang susunod na buhay. Ang pakiramdam na ito ay walang katotohanan, ngunit ito ay totoo. 3 buhay 3. Ang totoo at lalim ng kantang ito ay ang pagganap sa nakaraang buhay, sa buhay na ito, sa susunod na buhay. Ngayon, nagawa na ito ng Santo Anak. Nang ang lahat ay nalubog sa mundo ng kanilang piano, biglang bumukas ang langit, at bumaba ang gintong liwanag. Sa gintong liwanag, mayroong isang banal na anino. Lumitaw ang banal na anino, at lahat ng uri ng mga pangitain ay lumitaw sa paligid ng katawan ng 9 na mga santo. Xian Sheng, ang sitwasyon ni Qin Sheng. Excited ang mga tao sa Kaitian Academy. Walang immortal sa mundo. Mayroon lamang isang piano saint pagkatapos ng maraming taon. Naabot ng Diyos si Qin Sheng. Sa paglitaw ng banal na anino, isang bilog ng banal na liwanag ang lumitaw mula sa buong katawan ng 9 na mga santo. Sa ilalim ng basbas ng banal na liwanag, ang kanyang 20 gintong bergamot ay bumangon, at tumugtog siya ng 3 uri ng tunog ng piano. At may 3 magkakaibang tunog ng piano sa parehong oras. Ang 3 magkakaibang mga tunog ng piano ay hindi lamang hindi nagparamdam sa mga tao na maingay, ngunit malinaw din, tulad ng tunog sa puso ng lahat, na nagpapahintulot sa mga tao na magkaroon ng 3 magkakaibang kasiyahan sa musika sa parehong oras. Pagkatapos, nagpatuloy ang 20 gintong bergamot sa pagtugtog ng 3 magkakaibang tunog ng piano ng sabay-sabay. 3 magkakaibang tunog ng piano ang patuloy na nakakabigla sa puso ng lahat. Kapag ang Jiu Shengzi ay tumigil sa paglalaro, ang karamihan ay nahuhulog pa rin sa 3 buhay ng 3 buhay 3 sa itinayo ng Jiu Shengzi Qinyin. Sa mahabang panahon, nagising ang lahat na si Fangxi na parang panaginip, at tinapik nila ang kanilang mga palakpakan, at ang palakpakan ay mas mataas kaysa sa mga alon. Maging ang Panginoon ng paglikha at maraming mga ninuno ay puno ng mga ngiti, ang kanilang mga mata ay puno ng kasiyahan. Malinaw na ang pagganap ng 9 na banal ay higit na lumampas sa orihinal na inaasahan ng Panginoon ng paglikha at ng mga ninuno. Mabuti, hindi napigilan ng Panginoon ng paglikha ang tumango at magpuri. Ang 9 na mga banal ay tumayo at yumukod sa Panginoon ng paglikha, nagsasabing, "Salamat, Guro, sa iyong papuri." Pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Xiaotian at sinabi, "Master Yang, ikaw na." Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Xiaotian. Ang 3 buhay na 3 mundo ay isa sa pinakamahirap na kanta na patugtugin sa Divine Realm, ngunit ang Yang Din ay maaaring ganap na maipaliwanag ito sa pinakamataas na antas. Kahit na si Yang Xiaotian ay may Great Accomplishment Realm na Tianshu Divine Hand, hindi niya mapapanalo ang Yang Din. Bulong ng isang grupo ng mga alagad ng akademya. Nasabi ko na dati, sa huling apprenticeship ceremony, natalo ang Young Master kay Yang Xiaotian dahil pabaya siya. Kung hindi, paano siya matatalo kay Yang Xiaotian? Hulaan mo kung anong kanta ang tutugtugin ni Yang Xiaotian mamaya. Hindi na ba siya magpapatugtog ng mababang antas na kanta tulad ng Dragon at Phoenix? Maraming mga disipulo sa Kaitian Academy ang hindi napigil ang matawa. Nakikinig sa mapanuksong tawa ng mga disipulo ng Kaitian Academy, pumunta si Yang Xiaotian sa gitna ng plaza. Young Master Yang, sa tingin ko ay hindi mo dapat gamitin ang iyong xylophone. Marami kaming magagandang xylophone sa Kaitian Academy. Maaari kang pumili ng sinumang makakalaban. Ngumiti ang isang ninuno kay Yang Xiaotian. Hindi na kailangan. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian, hindi mo kailangang gumamit ng piano para tumugtog.
Ngumiti ang isang disipulo ng Kaitian Academy at sinabing, ibig mo bang sabihin ay maaari kang tumugtog ng walang piano? Napangiti ang ilang alagad. Talagang hindi nila narinig na maaari kang tumugtog ng walang piano.